Kailan pa dumating sa school natin? Ang ganito kagandang babae. Hindi ko man lang alam. Siya? Celine Nuanwan. Nag-part-time sa canteen simula first year. Gusto mo? Sayang, may nagmamay-ari na sa kanya. Pagkatapos ng part-time job ko ngayon, makakabili na ako para kay Lin Feng ng paborito niyang relo. Lin Feng, tingnan mo. Kumita ulit ako ng 60 piso. Yung relo na gusto mong bilhin, ako na ang. Maghiwalay na tayo. Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Alam mo ba na lahat ng kaklase ko, pinagtatawanan ako, sinasabi nilang ang girlfriend ko ay naghihiwa ng kanin sa kantin ng school at nakipagdate ako sa isang bardugo. Lin Feng, alam ko. Alam ko lahat. Gusto ko ring mag-shopping tuwing weekend. Bumili ng mga gamit. Pero, tingnan mo, gusto kong kumita ng mas maraming pera para mabilhan ka ng regalo sa karawan mo. Tama na. Huwag mo akong gawing dahilan palagi. Ngayon dahil sa'yo, pinag-usapan ako ng mga kaklase ko na ang girlfriend ko ay nagtatrabaho sa kantin ng eskwelahan. Pinagbubulungan nila ako. Sa harap ng mga kaklase ko, hindi ako makatingin ng diretso. Tama si Lin Feng. Lin Nuanwan, ang pamilya nyo ay mga namumulot lang ng basura. Hindi ka karapat-dapat kay Lin Feng. Lin Feng. Noong wala kang pera para mag-aral sa kolehiyo, ako ang nagmakaawa sa tatay ko na kupkupin ka. Ako rin. Nagkaroon ako ng 3 trabaho sa isang araw. Kahit gaano kahirap o kapagod. Basta may pera, ginagawa ko. Ganyan ako sa'yo. Pero nakipag-ugnayan ka sa kanya. Tama ba yan sakin? Huwag mo akong immoral blackmail. Sa mga taong ito, nagtrabaho ka para kumita ng pera. Kumapit ka sakin. Nagpanggap na paang. Tunay kang nagmamalasakit sakin. Hindi ba't moral blackmail lang yan? Para pigilan ang aking karapatan at kalayaan? May litrato tayo dito. Palagi kong dala. Hindi mo naman siguro iniisip na dahil mahal kita, di ba? Gusto ko lang na palagi itong magpaalala sakin ng sakit na idinulot mo sakin sa mga taong ito. Sa madaling salita, buti na lang at mayroon na akong isang babaeng tulad ni Kiao, way na karamay ko, na nasa tabi ko. Sa wakas, makakabangon na ako at makakaalis sa impyerno. Lin Feng. Iniwan mo ako dahil sa pera. Darating ang araw na pagsisisihan mo yan. Alipay, nakatanggap ng 100 milyong yuan. 100 milyon? 100 milyon? Sirang-sira na ba ang cellphone ko? Diyos ko, hindi ba yan si Ling Yuan ang campus crush ng Ariston? Siya ang nag-isang anak ng pamilya Ling, ang pinakamayamang pamilya. Ang kanyang katayuan ay hindi maabot. Hindi ko akalain na mas guwapo siya sa personal kaysa sa litreto. Ang plaka ng mamahaling kotse sa likod ay 900 at 99. Hindi ba yan ang eksklusibong kotse ng pinakamayamang tao? Bakit yan nandito sa school natin? Ling Yuan Jej. Ang cellphone mo. Salamat, Ling Yuan Jej. Nuan-nuan. Pa, Halika, halika, halika. Hayaan mong tingnan ka ni Papa. Bakit namumula ang mga mata mo? May umaapi ba sa'yo? wala, pa. Masaya lang ako na nandito ka. Pa, narinig ko ang sabi nila. Ano ba yang pinakamayaman na yan? At saka, ang formal mo pa manamit ngayon. Hindi na tayo nagbebenta ng basura ngayon. Naging driver ka na pala? Anak, ang tatay mo ang pinakamayaman. At ikaw naman, ikaw ang tunay na anak ng pinakamayaman. Tay, ano ba yang sinasabi mo? Kahit na wala tayong pera, hindi naman ako nahihiya. Hindi mo kailangang magsinungaling ng ganyan. Para lang magmukha akong mayaman dito sa eskwelahan. Ikaw talaga. Hindi nagbibiro si Uncle Lin. Tunay kang anak ng pinakamayaman. Dati, natatakot si Uncle Lin na maloko ka ng mga lalaki. Kaya itinago niya sa'yo sa loob ng 18 taon. Ngayon lang, sa unang araw mo sa kolehiyo, niya sasabihin sa'yo. Kuya Ling Yuan, bakit ka nakikisama sa tatay ko para lokohin ako? Hindi ka pa rin naniniwala. Alam ni tatay na kailangan mo ng pera sa simula ng class. Kaya magpapadala si tatay ng counting allowance. Gamitin mo muna. Isang bilyon? Allowance lang yan? Tay, ikaw nga ang pinakamayaman? Ngayon, naniniwala ka na.
Te, alam mo ba kung gaano katagal? Ako nangolekta ng mga bote ng tubig. Ang tagal mong itinago sa akin. Sana sinabi mo agad. Sana sinabi mo agad. Hindi rin alam ni tatay na matatago niya sa'yo ng ganoon katagal, di ba? Para makabawi. Sa mga nawala sa anak ko sa loob ng maraming taon. Itong Ariston School. Binili na ni Papa ng bow. Ito ang regalo ko sa'yo sa pagpasok mo. Ano sa tingin mo? 10 bilyong allowance. Ariston School. Papa, ngayon lang ako naging anak ng pinakamayamang tao. May kailangan ba akong tandaan? Tandaan mo. Basta problema na kayang solusyonan ng pera. Hindi yan problema. Kung ganun, may problema pa ba ako? Ling Yuan, ikaw ang senior ni Nuan Nuan. Sa loob na eskwelahan. Alagaan mo si Nuan Nuan, ha? Huwag kang mag-alala, Uncle Lin. Alagaan ko si Nuan Nuan. Mabiti. At ikaw, huwag mong sabihing hindi ka inisip ni Papa, ha? Binigyan na kita ng pagkakataon. Kailangan mo itong samantalahin. Alis na ako. Papa, Bagay sila. Sumakay ka, ihahatid kita sa dorm mo. salamat, Senior Ling Yuan, sa paghatid sa akin. Pinagbilin ako ni Uncle Lin na alagaan ka. Kaya, kailangan kitang i-add sa wetsa para madali tayong makapag-ugnayan. Sek, Crab, hindi ba si Senior Ling Yuan yan? Bakit siya nasa baba ng dorm natin? Ibig sabihin, may girlfriend na siya? Sino kaya ang babaeng yan na pinahahalagahan ni Senior Ling Yuan? Kung ako yan, kahit sa panaginip, matutuwa ako. Senior Ling Yuan, na-add na kita. Ito ang number ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sek, uwi na ako. Nuan Nuan, galing ka lang sa baba. Nakita mo ba kung sino ang hinatid ni Senior Ling Yuan? Kasi ganito yan. Kanina kasi, nakita namin si Senior Ling Yuan sa baba. Kaya hula namin, may girlfriend na siya. Kaya nakita mo ba talaga? Sino ang hinatid niyang babae? Naku po, kung sasabihin kong ako ang hinatid ni Senior Ling Yuan, tiyak na pag-isipan na naman nila ako ng masama. Hindi naman. Hindi ko nakita si Ling Yuan. Siguro umalis na siya. Umalis na. Kaninong telepono yan? Nuan Nuan. Delivery rider. Telepono ng delivery rider. Sasagutin ko lang. Hello, Ling Yuan. May nakalimutan akong sabihin sa'yo kanina. Ngayon, lahat ng estudyante at staff ng Ariston, alam na, binili ng pinakamayamang tao ang school group, kaya nag-organisa ang eskwelahan ng welcome party para sa'yo, para ipahayag ang iyong pagkatao sa lahat ng estudyante at staff. Welcome party. Lahat ng estudyante at staff. Ibig sabihin, pupunta rin sina Lin Feng at Kiao Wei mamaya. Kailangan mong magbigay ng talumpati sa party. Bilang anak ng school director, maghanda ka ng mabuti. At saka, ipinaalam na ni Uncle Lin sa buong eskwelahan. Naniniwala ako na malalaman na ng lahat sa lalong madaling panahon na ang anak ng pinakamayamang tao ay nasa eskwelahan. Sige, alam ko na. Salamat, Ling Yuan. Lin Feng, iniwan mo ako dahil nahihiya ka sa akin. Sana hindi ka magsisi bukas. Ano? Ang anak ng pinakamayamang tao, nasa eskwelahan natin. Ang laking yaman na to. Sa wakas, ako naman. Atensyon sa lahat ng estudyante at guro. May emergency announcement tayo. Ngayon, para sa anak ng pinakamayamang tao, gaganapin ang welcome party. Kailangan seryosohin ito ng lahat. Bawal pumasok ang mga hindi imbitado. Huwag na huwag kayong magkakamali. Ang anak ng pinakamayamang tao, kaklase ko pala. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ang heirloom ng pamilya Lin bilang welcome gift sa anak ng pinakamayamang tao. Hindi ba't magbabago ang kapalaran ko? Ang ganda ng lugar na to. Para pala sa akin to. Kung dati, hindi ko ito maisip. Hello, Kuya Ling Yuan. Nasaan ka na? Nasa labas lang ako ng party. Papunta na ako. Susunduin kita. Hindi ba't ito yung pulubi na iniwan ng boyfriend ko? Hindi ka ba makakain? Nandito ka para mamalimos. Ang welcome party na to ay para sa lahat ng estudyante at guro. Hindi ba ako pwedeng dumalo? Linuan-nuan, hindi mo pa ba alam? Sa welcome party na to, bawat isa ay kailangang magbayad ng 100,000. May karapatan lang makapasok kung may entrance fee. Ang pamilya mo, nagbebenta lang ng basura.
Hindi nyo kikitain ang kalahati niyan sa isang taon. Kaya sigurado akong wala kang karapatan, di ba? Totoo, hindi ako nagbayad ng entrance fee. Pero kung pag-usapan ang karapatan, mas karapat dapat ako kaysa sa inyong lahat na dumalo sa freshman welcome party. Ang taong bumibili lang ng damit, pero kailangan pang tumawad ng matagal. At tuwang-tuwa kapag nakakakuha ng maliit na diskwento. At hindi nahihiya. Paano siya makakabayad ng 100,000 entrance fee? Linnuan-nuan. Kung matalino ka, umalis ka na agad. O kailang kung nakakahiya ka sa ordinaryong araw. Pero alam mo ba kung anong okasyon ngayon? Gusto mo bang maging katatawanan ng buong eskwelahan? Linnuan-nuan, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang freshman welcome party na ito ay inihanda para salubungin ang anak ng pinakamayamang tao. Ang layunin nito ay para sa mga estudyanteng mayaman na makipag-ugnayan sa isa't isa. Maipapasok ko si Lin Feng para makasama sa alta sosyedad. Samantalang ikaw, dito ka lang sumisigaw. Parang isang bruha. Linnuan-nuan. Tanging tulad ni Vivi, na galing sa mayamang pamilya, ang makakapagpataas ng aking ulo. Pa sa mga dating minamaliit ako, lahat sila yumuyuko sa akin. Ito ang dignidad na gusto ko. Kung matalino ka, umalis ka na. Kung kinalaban mo ang anak ng pinakamayamang tao, mamamatay ka nang hindi mo alam kung paano. May mga tao na kapag matagal nang nakaluhod, hindi na makatayo. Gusto kong malaman, mamaya, pagkapasok ninyo, makakangiti pa ba kayo? Linnuan-nuan, huwag kang bastos. Akala mo ba sa'yo ang eskwelahan? Ngayon na, agad-agad, lumuhod ka at mag-sorry kay Lin Feng. Kung hindi, ipapaalis kita agad. Kung hindi ako makakapasok, hindi rin matutuloy ang welcome party na to. Kung hindi ako makakapasok, hindi rin matutuloy ang welcome party na to. Ha, hindi nga. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Anong kinalaman mo kung matutuloy ang welcome party? O hindi? Ang pamilya mo ay nagbebenta lang ng basura. Akala mo ba sa'yo ang welcome party? Ay, alam ko na, Kiawi. Gusto niyang magpanggap na anak ng pinakamayamang tao para mangolekta ng basura sa welcome party. Haha, basura na mangolekta ng basura. Bagay na bagay. Hahaha. Ang tatay niya ay nangongolekta ng basura. Sinusundan niya ang yapak ng tatay niya. Iyan lang ang kaya niyang gawin. Ganito na lang. Huwag ka nang pumasok at magpakahiya. May 100 ako dito. Isipin mo na lang na limos ko sa'yo. Kunin mo. Umalis ka na. Ang isang taong walang pera, kahit pambayad sa bus noon, ngayon ay ginagamit ang pera ko para ipahiya ako. Lin Feng, ang pagiging trader mo ay talagang kasuklam-suklam. Linnuan-nuan. Ako ay isang tunay na lalaki. Hindi kita papatulan. Paulit-ulit kitang pinagpesensyahan. Kaya huwag kang maging walang utang na loob. Ikaw, Lin Feng, ang walang utang na loob. Linnuan-nuan, binibigyan ba kita ng karapatang ganyan? Paano ka nakikipag-usap kay Lin Feng namin ng ganyan? Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon para makita mo ng malinaw kung sino ka talaga. Ay, wiwi. Ay, ikaw, Linnuan-nuan, gaga ka. Paano mo ako nagawang sampalin? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng pamilya Kiao ng Jinghai. Paano mo ako nagawang sampalin? Kung malalaman ito ng tatay ko, hindi ka niya palalampasin. Linnuan-nuan, nababaliw ka na ba? Ang tatay niya ay ang pinuno ng pamilya Kiao ng Jinghai. At isa rin siyang shareholder ng Ariston. Naglakas loob kang saktan ang anak niya? Gusto mo bang ma-expel sa eskwelahan? Pamilya Kiao ng Jinghai, hindi ko pa naririnig. Pero kung gusto ninyo akong paalisin sa eskwelahan, hindi pa kayo sapat. Linnuan-nuan. Dati, bilang girlfriend ko, pwede kang maging mayabang. Pero ngayon, kahit sino sa amin, kayang-kaya kang durugin. Bakit ka pa nagpapanggat sa harap namin? Kayo, sabihin niyo sa kanya ang mga pagkatao ninyo. Ako ang anak ng diyan ng department. Hindi ko alam kung sapat na ba ako para paalisin ka sa eskwelahan. Hindi sapat. Ang tiyuhin ko ay ang vice principal ng eskwelahan. Ang nanay ko ay nagtatrabaho sa Department of Education. Lahat ng eskwelahan ay nasa ilalim ng pamamahala niya. Hindi ko alam kung kaming dalawa pa ay sapat na. Linnuan-nuan. Bakit mo pa kailangan gawing ganito ang sitwasyon? Ano ang mapapala mo diyan? Hindi ka ba nahihiya? Ako na ang nahihiya para sa'yo. Ganito, lumuhod ka ngayon kay Kiao Wei at humingi ng tawad. At pwede pa kitang ipakiusap. Hindi naman siguro masisira ang pinaghirapan mo sa pag-aaral mo ng mahigit 10 taon. Sapat na kayo para sa akin. Nandidiri na ako sa inyo. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Huwag na kayong magsalita. Kahit pa ang vice principal mismo ang dumating, kailangan pa rin niyang makinig sa akin. Linnuan-nuan. Hindi ka nila kilala. Pero kilala kita. Ikaw na isang estudyanteng puro. Mga mumurahing gamit ang suot. Kahit sino pa ang may mataas na posisyon. Ikaw lang ang hindi pwedeng magkaroon yan. Kung ano ang pagkatao ko, malalaman mo rin mamaya. Malapit ka nang mamatay, bakit ka pa nagsasalita? Ngayon, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang mangyayari sa sinumang manggulo sa akin. Hello. Hello, Senior Ling Yuan. Nuan-nuan, malapit nang magsimula ang welcome party. Hindi ka pa dumarating, may nangyari ba? Senior Ling Yuan,
May humaharang sa akin sa labas. Hintayin mo ako diyan. Paparating na ako. Sek. Hindi ako nagkamali, di ba? Boses ni Master Jiu yon kanina. Narinig ko rin. Itong pulubi na to, kanina lang. Tinawag ang pangalan ni Master Ju. Baka naman totoong ang mayroon siyang ganoon kalakas na pagkatao. Baka naman tao ni Master Jiu si Lin Yuanwan? Patay, kung nakagalit natin si Master Jiu, hindi tayo makakaligtas dito. Lin Nuan, anong pakulo na naman yan? Ang tagal na nating makakilala. Pero bakit hindi ko alam? Nakilala mo pala si Master Jiu? Aba, paalam makapasok sa welcome party. Gagawin mo talaga ang lahat. Ay, kaya pala. Sabi ko na nga ba, ano ba ang pagkatao ni Ling Yuan? Sa ang prinsipe ng pamilya Ling. Sa buong Jinghai, siya ang pinakasikat sa eskwelahan. At may mataas na posisyon. Kahit ako, hindi basta-basta tumatawag sa pangalan niya. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para siraan siya? Hindi niyo siya pwedeng tawagin sa pangalan niya. Dahil hindi kayo karapat-dapat. Kung nagsisinungaling ako o hindi, malalaman niyo rin mamaya. Malapit ka nang mapahamak, pero matigas pa rin ang ulo mo. Nagpanggap kang anak ng pinakamayamang tao. Makapasok sa welcome party. Nang mabuking ka, ininsulto mo pa si Master Jiu. Sabay mong kinalaban ang dalawang tao na hindi mo dapat kalabanin sa eskwelahan. Ngayon, ako na ang bahala sa iyo para sa kanila. Para malaman mo ang lugar mo. Ito ang eskwelahan. Gusto mong manakit sa teritoryo ko? Ang pagiging mayabang ay kailangan ng koneksyon. Kailan pa naging, ikaw ang nagdidikta sa eskwelahan. Matagal na akong hindi nakakapagturo. Sa mga bagong estudyanteng walang alam. Mga i-on nyo ang video sa cellphone nyo. Kunin nyo ang mukha niya. Habang lumuluhod at nagmamakaawa. I-post nyo sa group chat ng mga freshmen mamaya. Para makita ng lahat. Hahaha. Sig, kung gusto nyong mag-record, gusto ko ring i-record ang mukha nyo habang lumuluhod at nagmamakaawa mamaya. Ang ingay naman dito. Young Master Jiang, ang pinakamatalik na kaibigan ni Ling Yuan. Bakit siya nandito? Lin Nuan, matagal ko nang sinabi sa'yo, dapat maging matuwid ka sa buhay. Nagpanggap ka pa kanina, nakilala mo si Master Jiu. Malapit nang mabunyag ang kasinungalingan mo. Ingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Young Master Jiang, ako po si Lin Feng, isang freshman. Si Lin Nuan po kanina. Hindi lang nagpanggap na anak ng pinakamayamang tao. Pati si Master Jiu ay ginamit niya. Pinapaalis na po namin siya. Ikaw si Lin Nuan. Jiang Yang na lang ang itawag mo sa akin. May bigla ang lakad si Ling Yuan. Kaya kami ang pinapunta para sunduin ka. Young Master Jiang. Ulubi lang yan na namumulot ng basura. Paano naman papayag si Master Jiu na? Kayo mismo ang susundo sa kanya. Sigurado akong niloloko lang kayo niyan. Young Master Jiang, nagkakamali ka. Siya ang ex-girlfriend ko. Ang tatay niya ay isang basurero lang. Pinagkakasya lang nila ang pera para makapag-aral siya sa kolehiyo. Wala siyang pagkakataong makilala si Master Jiu. Niloloko ka lang niya. Sino ka ba? Kinausap ba kita? Young Master Jiang, ako. Sabi ni Ling Yuan, may humaharang sa'yo. Sila yan. Hindi lang nila ako pinapaalis sa eskwelahan. Pinapaluhod pa nila ako para humingi ng tawad. Tumahimik ka. Ikaw itong babae na. Bastos kay Master Jiu at sa anak ng pinakamayamang tao. Kami ni Lin Feng ay, inaparusahan ka lang para sa kanila. Anong ingay yan? Sa Ariston, hindi na ubusan ng mayayaman at makapangyarihang estudyante. Kayo ang mga bulag. Nakagulo kayo sa hindi dapat guluhin. Hindi lang kayo alis sa student council. Hindi rin kayo makasali sa welcome party. Hindi talaga pwede. Kailangan ko pang gamitin si Kiao, Wei bilang hagdan. Para makilala ang anak ng pinakamayamang tao sa welcome party. Hindi ako pwedeng umatras. May gana ka pang ngumiti. Lin Nuan, ikaw ang nagpagalit kay Young Master Jiang. Kaya nadamay kami. Ako? Ang tao ni Master Jiu, naglakas loob kang galawin. Naghahanap ka ng kamay. Aray, kamay ko. Hindi kayo welcome sa welcome party. Kayo ba mismo ang alis? O ipapaalis ko kayo? Young Master Jiang, hindi yata tama ang ginagawa nyo. Nagbayad kami para sa welcome party. Hindi nyo kami papasukin. Pero si Lin Nuan, papayagan nyo? Hindi yata ito ayon sa patakaran ng eskwelahan. Gusto kong makita si Master Jiu. Ipapakita ko sa inyo ang hinahanap nyo. Hindi ka ba natuto? Sa ginawa ko kanina. Kuya Jiang Yang, malapit na magsimula ang welcome party. Pumasok na lang kaya tayo. Ikaw, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi mo ba napansin? Nang sabihin natin kay Master Jiu, natakot sila. Halatang may tinatago sila. Ganito, pumasok na tayo ngayon at hanapin si Master Jiu. Sa harap ng anak ng bilyonaryo, ilantad natin silang dalawa. Sa ganitong paraan, hindi lang natin makikilala si Master Jiu, kundi mapapasaya pa natin ang anak ng bilyonaryo. 2 ibon sa isang bato. Tama,
Kapag nakilala na natin ang anak ng bilyonaryo, ano pa ang isang pwesto sa student council? Pero hindi naman tayo makapasok ngayon. Huwag kang mag-alala. Ito ang pamana ng pamilya namin, ang Lin. Sa pamamagitan nito, bilang regalo sa anak ng bilyonaryo, hindi pa rin ba tayo makakapasok? Lin Feng, ang galing mo palagang magplano para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang pamana ng pamilya ninyo ay hindi masasayang. Kapag nakilala ko na ang anak ng bilyonaryo, irerekomenda kita sa kanya. Excuse me, estudyante. Pwede mo bang ipasa ito? Kuya, pwede ba kitang imbitahan na inumin? Nagmamaneho ako, hindi ako umiinom. Nuan-nuan, sabi ko na nga ba, si Ling Yuan talaga ang campus crush ng Ariston. Siya talaga ang sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Hindi lang pala gwapo si Kuya Ling Yuan. Hindi rin siya pa-fall at marunong maging tapat. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng babae ang magugustuhan ng isang napakagaling na tao. Tama na, huwag ka nang magbiro. Anong nangyari kanina? Kanina po, Master Jiu. Magkatuloy ka. ang gentleman mo pa rin. Wala naman pong nangyari kanina. Naayos na po lahat. Kanina po, may isang nagpakilalang yaong Master Lin. Gusto po niyang makita si Master Jiu. Sabi niya, may mahalaga siyang sasabihin kay Master Jiu. Kung hindi raw po kayo available, Master Jiu, gusto raw po niyang ibigay ito sa anak ng pinakamayamang tao. Sana raw po ay may bigay ninyo. Para sa'yo ang welcome party na to. Ang regalo ay para rin sa'yo. Ikaw ang magdesisyon. Kahit ang family heirloom, inilabas pa niya. Lin Feng. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Sabihin mo sa kanya, natanggap na ng anak ng pinakamayamang tao ang regalo. Papasukin mo sila. Ang anak ng pinakamayamang tao, Master Jiu. Ang sinabi niya ay ang ibig kong sabihin. Masusunod, Master Jiu. Alam niyo ba kung sino ako? Naglakas loob kayong harangan ako. Gusto niyo pa bang manatili sa eskwelahan na to? Utos po ni Master Jiang. Kahit sino pa po kayo, hindi po kayo pwedeng dumalo sa welcome party ngayong gabi. Ang ibig sabihin ni Master Jiu, Pinapapasok na kayo ni Master Jiu. Kita mo, sabi ko na nga ba, imposibleng kilala ni Lin Nuan-nuan. Si Master Jiu. Kung hindi, sa ugali ni Master Jiu, hindi niya tayo papapasukin. Salamat sa heirloom na binigay mo, Lin Feng. Pero itong si Lin Nuan-nuan, palaging nang aaway sa atin. Sa welcome party ngayong gabi, kailangan siyang palisin sa Ariston. Wow! Welcome party lang ng eskwelahan. Pero ang bongga, makikita mo talaga kung gaano kaimportante. Sa eskwelahan ang anak ng pinakamayamang tao. Narinig mo ba? Ang tatay ng anak ng pinakamayamang tao. Hindi lang binili ang Ariston, kundi naglabas pa ng 1 bilyong yuan. 1 bilyong yuan. Ang swerte naman na anak ng pinakamayamang tao na yan. Pagkapanganak ka lang, nasa kanya na ang halos kalahati ng yaman ng Jinghei. Pero balita ko, gusto raw siyang sanayin ng tatay niya. Kaya itinago ang lahat. Hanggang sa maging sapat na ang edad na anak. Saka lang niya nalaman ang tunay niyang pagkatao. Lin Nuan-nuan. Sabi ko na nga ba, hindi kita makita. Dito ka pala nagtatago. Mga estudyante, ang second floor ay para sa mga yay. Alam niyo ba kung sino kami? Bakit hindi niyo pa kami pinapapasok? Ang mga sinasalubong sa second floor ay ang mga espesyal na bisita ng welcome party na ito. Mahahalagang bisita. Hindi kayo karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat? Bakit siya nasa itaas? Ang anak ng pinakamayamang tao. Sinunod ko na ang utos ninyo. Dinala ko na sila rito. Ang anak ng pinakamayamang tao. Sinasabi mong siya ang anak ng pinakamayamang tao. Ang isang namumulot ng basura. Sasabihin mong anak ng pinakamayamang tao. Bulag ka ba? Ang tagal ko kayong hinintay. Sa wakas, dumating din kayo. Lin Nuan-nuan, alam mo ba kung sino ang nagpapasok sa amin? Ang anak ng pinakamayamang tao. Siya mismo ang nag-imbita sa amin. Talaga? Ang anak ng pinakamayamang tao ang nag-imbita sa inyo? Kaya ganyan kayo kasaya? Naman, Lin Nuan-nuan, hindi ko akalaing nakakangiti ka pa rin. Naghanda na kami ng malaking regalo para sa anak ng pinakamayamang tao. Mamaya, pag nakita namin siya, hindi ka na makakatuloy sa eskwelahan. Regalo.
Ito ba yon? Ang ganda nga ng regalong ito. Gusto ko rin. Hindi ba ito ang ipinamana ni Lin Feng sa anak ng pinakamayamang tao? Bakit na sa'yo? Ikaw ba? Si Lin Nuan ba ang nag-utos sa'yo na nakawin yan? Ang regalo na inihanda ko para sa anak ng pinakamayamang tao. Kaibigan, sinunod ko lang ang utos mo. Ibinigay ko na ang bagay na yan sa anak ng pinakamayamang tao. Si Lin Nuan ba ang nagturo sa'yo na sabihin yan? Mas alam ko pa ang tunay na pagkatao ni Lin Nuan kaysa sa'yo. Kahit sino sa mga narito, posibleng may mataas na posisyon. Pero siya lang, imposibleng mangyari. Alam na alam ko ang kalagayan ng pamilya niya. Wala nang mas malinaw pa. Lin Feng, yan na ba ang pinakamahalagang bagay na kayang ilabas ng pamilya mo? Noong nagkasakit ng malubha ang nanay mo, hindi mo nga magawang ibenta yan, tapos ngayon, para lang makita ang anak ng pinakamayamang tao. Ibibigay mo na lang. Huwag ka na magsayang ng oras. Ang pagnanakaw mo ay paglabag sa patakaran ng eskwelahan. Habang hindi pa lumalaki ang gulo, ibalik mo na sa akin ang regalo. Kung hindi, Ano? kung hindi, masisira. Ang mahalagang plano namin ng anak ng pinakamayamang tao. Hindi kita palalampasin. Sek, tutal, itong regalo na to. Kadiri rin para sa akin. Ikaw. Lin Nuan. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Lin Nuan. Alam kong dahil sa aking talento, kaya hindi mo ako kayang iwan. Pero ngayon, hindi lang si Kiao Wei ang binuli mo, pati na rin ang welcome party ay ginulo mo. Nakalampas ka na sa limitasyon ko. Nakalampas ako, anong gagawin mo? Palalabasin mo ako? May kakayahan ka ba? Mukhang masyado kitang pinabayaan noon. Kaya ka naging ganyan kamayabang at mapang-api. Ero, kailangan mong makita ang sitwasyon ngayon. Hindi lang ako ang ayaw sa'yo. Lahat ng tao sa party na, ito ay ayaw sa'yo. Wala pa kaming sinasabi. Sino ka para magsalita para sa lahat ng tao sa party? Jiang Yao, bakit ka nandito? Sa wakas ay nakahanap ako. Ang isang mabuting kaibigan na tulad mo. Paano ko hahayaang api-apihin ka ng iba? Isa pa, pinagbilin ako ng kuya ko na alagaan ka. Ayo, sino naman kayo? Sino naman kayo? Lahat kami ay mga kasama sa kwarto ni Nuan. Ayaw namin sa inyong mapang-api. Ang dami ninyo. Inaapi ninyo ang aming si Nuan na mag-isa lang. Sa lakas ng loob ninyo kanina, akala ko kung sino na kayo. Aba, mga kasama lang pala kayo ng babaeng yan. Mga kasama ng isang pulubi. Ano namang magiging halaga ninyo? Isa pa ring grupo ng mga pulubi. Ay naku. Ibig sabihin, ang taas ng posisyon mo, di ba? Nakakatawa. Tingnan nyo nga ang grupong to. Parang walang alam sa mundo. Sige na, magkapakabait ako ngayon. Sasabihin ko sa inyo, kung sino ba talaga ang binangga ninyo. Si Lin Feng, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Jinghai. Siya ang tagapagmana ng Ling Group. Milyon-milyon ang yaman niya. Ang posisyon niya ay pangalawa lang kay Master Jiu. Wow! Ano? Ngayon, akot na kayo. Kayo. Bakit kayo tumatawa? Baka naman natulala na kayo sa tako. Ang panganay na anak ng pamilya Lin, tagapagmana ng Lin Group. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Lahat ng narito, mga kilalang tao sa Jinghai. Narinig mo na ba na may ganyang tao sa Jinghai? Wala akong narinig tungkol sa Jinghai na may yung Master Lin. Dati, sa mga salusalo ng iba't ibang pamilya. Hindi ko rin nakita ang taong yan. Hindi ko alam kung totoo ba yan o hindi. Narinig mo na ba? Ang Ling Group, sino ang sinasabi mong? Lin Feng. Ang 4 na malaking pamilya sa Jinghai. Inangungunahan ng pamilya Lin. Nakilala ko na rin ang ibang mga pamilya. Pero wala akong narinig na. Tinatawag na Lin Feng. Young Master Lin, isang napakakilalang pangalan. Bakit hindi ko pa naririnig? Ako ay sadyang mahiyain. Hindi ako madalas dumalo sa ganitong uri ng mga salusalo. Kaya hindi nyo ako kilala. Napakatahimik mo naman pala. Sa welcome party na ito, halos lahat ng mga anak ng mayayamang pamilya sa Jinghai ay narito. Pero walang nakakakilala sa'yo. Sabihin mo, sobrang tahimik ka ba talaga? O sadyang niloloko mo lang kami? Anong pinagsasabi mo? Ang tatay ko ay matagal nang nasa ibang bansa. Kadarating lang niya dito. Kaya hindi nyo siya kilala. Hindi ba normal yan? Bakit ka ba kinakabahan? Nagpapahula lang ako. Lin Nuan, sobra ka na. Si Young Master Lin ay sadyang mahiyain. At ayaw ipagyabang ang kanyang pinagmulan. Hindi ko inakala na gagamitin mo ito laban sa kanya. Mga kaklas, maintindihan kung hindi ninyo alam ang pinagmulan ni Young Master Lin. Pero si Lin Nuan, siya ay isang katulong sa pamilya Lin. Naggapanggap lang siyang walang alam. Huwag kayong magpapagamit sa kanya. Kaya pala, si Lin Nuan pala ay katulong lang ni yung Master Lin. Kaya pala nakakapasok siya sa mga party. Akala ko pa naman. Kung sino na siyang importante. Sino ang nagsabing si Lin Nuan ay katulong sa pamilya Lin?
Master Jiu. Ang galing, Lin Nuan. Alam na siguro ni Master Jiu ang pagpapanggap mo bilang anak ng pinakamayamang tao. Kaya siya pumunta rito para pausahan ka. Lin Nuan, tingnan natin kung paano ka pa magpapaliwanag. Lin Nuan, huwag mong sabihing hindi kita tinulungan. Ikaw ang mapilit. Mamaya, hindi na kita ipagtatanggol. Tulungan ako. Mamaya, huwag kang lumuhod at magmakaawa sa akin. Talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Master Jiu, ako. Hindi naman siguro ako huli. Di ba? Sakto ang dating mo. Matagal na kayong naghintay, mga estudyante. Hindi makakarating ang vice-principal dahil sa biglaang lakad. Kaya ang mga pambungad na regalo ay ako na ang magbibigay sa'yo. Wala namang iba kundi mga diamante, mamahaling kots, at mga villa. Kung gusto mo, pwede mong kunin. Diamanteng nagkakahalaga ng 10 milyon. Custom-made na gown, villa na may tanaw sa ilog, at isang totier na may batch. Ang laki naman ng gastos ng vice-principal. Pa kay Lin Nuan ang lahat ng yan? Ano bang karapatan niya? Na-appreciate ko ang intensyon ng vice-principal, pero hindi ko matatanggap ang mga bagay na hindi ko pinaghirapan. Isa pa, ayoko ng espesyal na pagtrato. Huwag na lang ang mga regalong ito. Kung ganoon, alam ko na ang sasabihin. Sa base principal. May biglaang lakad si Uncle Lin, kaya hindi siya makakadalo sa welcoming party ngayon. Kaya ikaw, ang magiging kinatawan niya para magsalita sa entablado. Lin Feng, bakit ganoon na lang ang paggalang ni Master Jiu kay Lin Nuan? Baka totoo ngang siya ang anak ng pinakamayamang tao. Impossible. Ang pinakamayamang tao ay napakalakas. Ang anak ng pinakamayamang tao ay dapat may mamahaling kotse na sumusundo at naghahatid. Dapat din siyang nakatira sa villa. Pero kung si Lin Nuan talaga ang anak ng pinakamayamang tao, paano siya nakatira sa inupahang bahay? Sumasakay sa bus papuntang eskwela? At mas lalong hindi niya ako magugustuhan na wala namang pera. Tama ka. Si Lin Nuan ay anak lang ng katulong ninyo. Paano siya magiging anak ng pinakamayamang tao? Siguro nababaliw na ako sa galing. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lin Nuan. Ngayon ako ang kumakatawan sa aking ama, ang school director, para magsalita. Sa totoo lang, kahapon ko lang din nalaman na ang aking ama ang pinakamayamang tao. At ako, ang anak ng pinakamayamang tao. Si Lin Nuan talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Narinig nyo ba? Ang ama ng anak ng pinakamayamang tao ay hindi lang binili ang Ariston, kundi naglabas pa ng 1 bilyong yuan. 1 bilyong yuan. Si Ling Yuan ay ang prinsip ng Jinghai. Ang tanging taong kaya niyang tratuhin ng ganoon ay ang anak ng pinakamayamang tao. Ibig sabihin ba, dati ay, itinago niya ang kanyang pagkatao. Siya talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Kung gayon, kanina. Lin Feng, si Lin Nuan parang totoong anak ng pinakamayamang tao. Anong gagawin natin ngayon? Nuan. Young Master Lin Feng, ano yan? Sa harap ng maraming tao, Nuan ng Nuan ang tawag mo. Hindi mo na ba kailangan ang girlfriend mo? Nuan, magkasama tayong lumaki. Kilala mo ako. Nagkamali lang ako. Dati, ako ang mali. Ako ang may kasalanan. Bulag ako. Hindi ko nakita ang kabutihan mo sa akin. Ngayon, alam ko na ang lahat. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Sage na? Lin Feng, kung hindi ako anak ng pinakamayamang tao, at anak pa rin ng nangongolekta ng basura, sasama ka pa rin ba sa akin? Naman, magkababata tayo. Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi magbabago kalanman. Kung gusto mo, pwede tayong magsimula ulit. Ngayon na. Sek, kung handa kang isakripisyo ang dignidad mo, at lumuhod para humingi ng tawad sa harap ng lahat. Pag-iisipan ko. Mukhang, hindi pa rin sapat ang halaga ko sa'yo. Luluhod ako. Niloloko mo ako. Lin Feng, kung may natitira ka pang dignidad, igagalang pa sana kita. Pero hindi ko inakala na handa kang lumuhod para lang sa pera. Dati, balak kong gawin kang walang-wala. Pero nagbago ang isip ko. Gusto kong dahan-dahan kang pahirapan. Ikaw si Lin Feng. Hindi ka bagay kay Lin Nuan. Masyado kang mataas ang pangarap. Jiangzi, ay, ayusin mo yung mga nanggugulo. Ituloy ang party. Ikaw na ang bahala sa iba. Salama. Ako na ang bahala. Ano? Gusto mo pa bang ipahanap kita? Talagang gold digger, yang lalaking yan. Ay, Kuya, bakit ka pa nakatunganga? Habulin mo na siya. SAAA. Ay, kuya, Siege na. kung hindi ka pa akyat, mamaya ang ete mo ay maagaw na ni Ling Yuan. Hindi ka naman nilalagna. Anong pinagsasabi mo? Wala nga akong girlfriend. Saan galing ang ate ko? Si Ling Nuan, hindi ba siya ang magiging et ko? Ano? Aba, Ineng,
Anong pinagsasabi mo? Ang pagpapabantay sa'yo kay Lin Yuan. Utos yan ni Ling Yuan. Mang-agaw ako ng babae ni Ling Yuan. Gusto ko pa mabuhay. Si Ling Yuan. Ibig sabihin, gusto ni Ling Yuan si. Hindi rin ako sigurado. Pero hindi ko pa nakita si Ling Yuan na ganoon ka-interesado sa isang babae. May something talaga. Pinapunta mo sila sa welcome ceremony para lang makaganti kay Lin Feng. Kasi, mas masakit ang pakiramdam kapag nakuha mo na tapos na wala pa. Pareho ka pa rin ng dati. Walang pinagbago. Ling Yuan, AMM? Ngayon, masasabi kong, tinulungan kita. Hindi naman siguro masama kung ililibre mo ako ng kain. Di ba? syempre pwede. Kung hindi lang dahil kay Senior Ling Yuan na dumating sa tamang oras, baka kinukulit pa rin ako ng mga yon. Kung may oras si Senior Ling Yuan ngayon, pwede na tayong kumain. May gagawin pa ako ngayon. Pero, may utang kang isang kain sa akin. Sek, kung may oras na si Senior Ling Yuan sa susunod, pwede ako kahit kailan. Sig. Umunang dumalo sa seremonya. Pagkatapos ng seremonya, ihahatid kita. Salamat, Senior Ling Yuan, sa paghatid sa akin. Papasok na ako. Nasa loob na lahat. Ano pa ang kinitingnan mo? Bakit ka nandito? Apos na ang party. Masama bang ihatid ang kapatid ko sa dorm? Senior Ling Yuan, alis na rin ako. Bie. Ling Yuan, hindi mo naman siguro kalaga gusto. Ang babaeng yan na si Lin Yuan, di ba? Naalala ko. Dati may iba kang. Ang high school crush mo, yan ba? Ilang taon pa lang ang nakalipas. Hindi ka na nagpakabanal. Para sa white moonlight mo. Maging magalang ka sa pananalita mo. Huwag kang ganyan, babae. Tinawag mo si Lin Yuan na babae. Ay naku, gusto ko talaga ang pure love. Ikaw lang ang pure love warrior sa paligid ko. Ganyan ka pa rin. 3 taon kang may lihim na pagtingin. Akala ko maghihintay ka habang buhay. Sobrang nadismaya ako. Siya ba yon? Ibig mong sabihin, siya yung lihim mong minamahal. Siya yung lihim mong minamahal sa loob ng 3 taon. Ang white moonlight mo. Kung ganoon, bakit? Hindi ka sumama sa white moonlight mo. Nang inanyayahan kanyang kumain. Ang ganda ng pagkakataon. Ano bang alam mo? Kung masyadong mabilis, baliktad ang mangyayari. Hindi ko akalain na si Senior Ling, na kilalang mabilis kumilos, ay marunong na ring maghinay-hinay ngayon. Mabilis kumilos. Mapagpa siya. Mabilis kumilos. Sig. Gets ko na. Lin Feng. Ngayon, ayong lahat ay niloko ni Lin Yuan. Ang gagang yan. Anong ibig mong sabihin? Anong niloko tayong lahat? Tumawag ang tatay ko kanina. Sabi niya, ang anak ng pinakamayamang tao, ay hindi naman pala dumating ngayon. Kaya pala. Ngayon, si Ling Yuan ay sobrang maalaga kay Lin Yuan. Mukhang si Lin Yuan, ang malanding yan, ay umakyat sa kama ni Ling Yuan. Ang lahat ng nangyari ngayon, ay inayos ni Ling Yuan para sa kanya. Ang layunin ay para lang makaganti sa akin. Sabi ko na nga ba, paanong biglang magiging anak ng pinakamayamang tao si Lin Yuan? Nagkapanggap lang pala. Lin Feng, ngayon baka akala mo, totoo siyang anak ng pinakamayamang tao, at pinagsisisihan mong nakipaghiwalay ka sa kanya. Paano naman mangyayari yan? Ang isang lalaki ay may dignidad. Kilala mo ako. Ayaw kong umasa sa babae para matupad ang mga pangako ko. Natatakot lang ako na ang mga problema ko ay madamay ka. Kaya para sa iyo ako, lumuhod at nagmakaawa sa kanya. Sabi ko na nga ba, Lin Feng, ikaw na napakataas ng tingin sa sarili. Handa kang lumuhod para sa king. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Sex na, huwag ka nang malungkot. Bukas, mag-shopping tayo. Kung ano ang magustuhan mo, bilihin natin. Sig. Lin Yuan, dahil lang may Ling Yuan kang kakampi, kinakalaban mo na ako sa lahat ng bagay. Gusto mo pang ibunyag ang pagkatao ko. Hindi rin kita hahayaan na maging masaya. Anong nangyari? Anong tinitingnan mo? Sabi ko na nga ba, alagang may koneksyon ka kay Lin Yuan. Nag-inspeksyon lang tayo ng mall, pero nakita mo pa rin siya. Huwag na muna tayong mag-inspeksyon. Samahan mo ako sa isang lugar. Hindi na tayo mag-inspeksyon. Saan ka pupunta? Ling Yuan, hindi ko sinasabi sa'yo. Pero bakit ganyan ang isip mo? Pabago-bago. Ako rin naman ang young master. Ang pamilya Jiang. Araw-araw, sumusunod lang ako sa'yo. Parang assistant mo lang ako. Naku, Lin Yuan, gaano nakatagal yang sapatos mo? Kumakalas na ang swelas. Ayaw mo pa ring palitan. Ikaw ang anak ng bilyonaryo. Ang tipid mo pa rin. Sino ang maniniwala diyan? Dati, para lang mapag-aral. Ang walang kwentang Lin Feng. Nagtitiyaga ka.
Hindi ka gumagastos para sa sarili mo. Kahit sira na ang sapatos, ayaw mong palitan. Ay, sanay lang akong magtipid dati. Hindi pa ako sanay magbago. Pero tama ka, anak ako ng bilyonaryo. Dapat maging mabait ako sa sarili ko. Dapat na ngang palitan tong sapatos. May tindahan ng sapatos dito. Tara, tingnan natin. Sek, Linnuan-nuan. Linwan-yuan. Bilisan mo, umupo ka. Linwan-yuan, ang ganda ng sapatos na yan. Siguradong babagay sa'yo yan. ang ganda talaga. Mayaman na naman ako ngayon. Hindi naman siguro masama kung magpakasasa ako, di ba? Sa pagkakaalam ko, at 10,000 ang sapatos na yan. Hindi nyo yan kayang bilhin. Kayo na naman, ang liit talaga ng mundo. Kung kaya naming bilhin, may pakialam ba kayo? Linnuan-nuan, kung anong klaseng tao, iyon ang babagay na sapatos. Walang katawa sa'yo kung mahiyap ka. Pero kung dahil sa kayabangan, bibili ka ng sapatos na hindi bagay sa'yo, apos ipapares mo pa sa suot mong galing sa Tiang. Doon ka magiging katawa-tawa. May pakialam ba kayo? O kayo ba ang may-ari ng tindahan na to? Kung wala kayong gagawin, umalis na kayo. Huwag niyong sirain ang mood ko sa pagsukat ng sapatos. Bakit naman walang pakialam? Okay lang sana kung galing sa Tiangge ang damit mo. Pero punit pa ang sapatos mo. Hindi ko alam kung paano ka naglakas loob lumabas na ganyan ang suot mo. Malinis ang damit ko. Presentable and comfortable. Wala akong nakikitang problema. Bukod pa rito, hindi naman ang pananamit ang nagpapakita ng pagkatao ng isang tao. May mga tao na kahit gaano kaganda ang suot, mukhang tao, pero ugaling aso. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Miss, bilihin ko na po itong sapatos. Pakibalot na lang po. Sage po, ma'am. Sumama po kayo sa akin. Sandali lang. Huwag mo siyang pansinin. Tahol lang yan ng aso. Sigurado ka bang para sa isang pulubi na tulad niya, sisirain mo ang relasyon mo sa tunay na customer? Tingnan mo siya sa buong katawan niya. Mukha ba siyang may pambili ng sapatos na yan? Linnuan-nuan. At 10,000 ang sapatos na yan. Hindi 3 piso. Saan ka kukuha ng pera para bilhin ang ganoon kamahal? Ay, nga pala, lumabas ka sa kaliwa. May nagtitinda sa bangketa doon. Ang mga gamit doon, mas bagay sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, tapos ka na ba? Huwag mo nang sabihin ang 30,000. Kahit 300,000, 3 milyon, kayang-kaya bilhin ng aming nuan-nuan. Ang halagang ito, para sa iba, baka walang halaga. Pero para kay Linnuan-nuan, kahit ibenta niya lahat ng ari-arian niya, hindi niya pa rin kayang bilhin. Lin Feng, sobrang sama ng mga sinasabi mo. Hindi ka ba natatakot na balang araw? Ikaw naman ang mapahiya. Mapahiya. Lin Feng, napakabay. Hindi ko na lang paatulan. Huwag kang bastos. Kiao Wei, mababa ang pinanggalingan niya, kaya siguro, mahilig siyang magyabang. Huwag na natin siyang patulan. Kung kinagat tayo ng aso, kakagatin din ba natin pabalik? Tama ka nga. Ayoko ring bumaba sa level ko para makipagtalo sa isang hamak na tao. Pero sa estado niya, hindi siya karapat-dapat sa sapatos na gusto ko. Tama na. Puro ka hamak na tao. Gaano ka ba kataas? Anyway, hindi naman. Ito ang nag-iisang pares ng sapatos. Kung gusto mo, Sage, bilhin nyo na. Mukhang alam mo rin na ang isang tulad mo na magsuot ng sapatos na yan ay para lang magpapansin. Pero iba si Kiao Wei. Dahil gusto ni Kiao Wei, sa Lesladi, bibilhin ko ang sapatos na yan. Ito ang regalo ko kay Kiao Wei para sa isang buwan naming anibersaryo. Sage, ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na agwat natin. Ilang pares pa ng sapatos na ito ang mayroon kayo? Sir, may 3 pa po. Sage, pakibalot mo lahat para sa akin. Itong bank card. Hawakan mo itong card. Nandito ang scholarship ko at ang perang kinita ko sa pagtatrabaho. Kung pagsasamahin lahat, mga 100,000 yuan yan. Hawakan mo yan para makapag-aral ka ng maayos. Huwag kang mag-alala sa pera. Ayan na naman, gusto na namang gastusin ang pera ko para lang magyabang. Lin Feng, gusto mong magyabang? Hihintayin ko ang oras na mapapahiya ka. Sir, dito po ang card swipe. Nabigo ang pagbabayad. Hindi sapat ang balansa ng card. Young Master Lin, 3,000 lang yan, hindi 3 milyon. Si Young Master Lin, hindi man lang makapaglabas ng ganoong halaga. Sir, subukan ko munang bayaran ang isang pairs. Nabigo ang pagbabayad. Hindi sapat ang balanse ng card. Lin Feng, hindi ba sabi mo ang tatay mo ay nagbibigay sa'yo buwan-buwan ng milyon-milyong allowance? Bakit sa card na yan, wala man lang 3,000? Paano naman mawawalan ng pera ang card na to? Naalala ko pa na, sabi ni Linnuan-nuan, may 100,000 pesos daw siya doon.
Sigurado akong sira lang tong makina. Ara na, bumili na lang tayo sa susunod. Kung ikaw ang may problema, huwag mong isisi sa iba. Gamitin mo ang card ko. Matagumpay ang pagbabayad. Ma'am, ibabalot ko na po agad para sa inyo. Aba, ikaw, saan ka kumuha ng pera para makabili ng ganyang kamahal na sapatos? Ibigay mo sa akin ang natitirang pera. Anong pera? Nagkapanggap ka pa. Ikaw na pulubi na namumulot ng basura. Paano ka makakabili? Ang sapatos na 30,000 pesos. Siguradong ninakaw mo yan kay Lin Feng. Lin Nuan. Ang perang yan ay pinaghirapan kong ipunin sa pagtatrabaho. Ninakaw mo pa rin ang pera ko. May ebidensya ba kayo? Bakit kayo basta na lang ng bibintang? Okay lang. Si Lin Feng, may girlfriend na pulad ko. Hindi siya kinukulang sa pera. Kailangan pa ba niyang magsinungaling tungkol sa'yo? Lin Feng, sa pagkakataong ito, buti na lang at nakita namin. Sa likod namin, hindi pa nga sigurado kung gaano karaming pera ang ninakaw mo. Hindi ko naman pinapansin ang pera. Pero Lin Nuan, itong card na to, pinag-ipunan ko yan sa pagtitipid. Paalang makabili ng regalo kay Kiawi. Kung patuloy kitang pagbibigyan, sisirain lang kita. Ganito na lang, ibalik mo ang pera, at hindi kita ipapakulong. Lin Feng, kailan ba matatapos? Ang drama mo, tulad ng pera mo na paubos na? Noong nag-aral ka pa, ako ang sumuporta sa'yo. Ngayon nahiwalay na tayo, gagamitin mo pa rin ang pera ko para buhayin kayo ng babae mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Young Master Lin, alagang naawa ako sa'yo. Ang dami mong ginastos sa kanya, pero hindi man lang siya nagpapasalamat. Ang taong tulad niya na may maruming kamay, dapat dietsong a-report sa pulis para ang kalahati ng buhay niya. Sa kulungan na lang siya kumain. Tama. Sa ganito kalaking bagay, kailangan kong tumawag ng pulis. Tatawagan ko na ang pulis ngayon. Huwag kang tumawag ng pulis. Lin Feng. Wiwi. Mahirap lang siya. Siguro nalito lang siya. Kung talagang dumating ang pulis, masisira ang buong buhay niya. Ang pera, hindi ko na ipapabayad sa'yo. Ituring mo na lang na sweldo ng katulong. Pero ang card na to, bigay ng tatay ko. Kailangan kong bawiin. Lin Feng, masyado kang mabait. Kaya ka na manipula ng babaeng yan. Lin Feng, noong panahon ng 9 na taong compulsory education, hindi ka ba kasama? Naiwan ka ba? Illegal mong inangkin ang ari-arian ng iba, at malaki ang halaga. Makukulong ka. Ibalik mo na sa akin. Lin Nuan, hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko na, sa akin talaga ang card na to. Bukod pa rito, dati, ang ginastos mo sa pera ko, hindi man daan-daang libo, 10,000 naman. Hindi ko na ipinabayad sa'yo. Sobra na ang kabaitan ko. Alaga. Naku, takot na takot ako. Takot ka na pala? Gusto mong palayain kita? Pwede rin. Yung ganong Klaes. Lumuhod ka ngayon. Ikaw mismo ang magsuot sa akin. Young Master Lin, matagal mo na sanang ginawa yan. Pinabayaan mo pa ang babaeng, yan na maging mayabang ng matagal. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, lumuhod ka. Paglingkuran mo ang iyong master na to. Isuot mo ang sapatos ko. Huwag mong kalimutan ang pagiging katulong mo. May tao ba diyan? Kung ayaw niyang lumuhod, tulungan niyo siya. Ang daming tao rito. Sir Police, itong babaeng to, ninakaw niya ang pera ng boyfriend ko. Ang mga taong tulad niya, kapag lumabas ng campus, salot sa lipunan. Bilisan niyo, arestuhin niyo siya. Si Kiawi, talagang tinawag niya ang pulis. May sakit ba siya sa utak? Gusto niya talaga akong patayin. Nagsisinungaling ka. Kayo ang nag-frame up sa akin. Dito, pulis. Huwag niyo siyang paniwalaan. Nagsisinungaling lang siya. Siya yan. Junior, hindi ko inakala na magkikita ulit tayo ng ganito kabilis. Hello, Senior Jiang Yang. Hello rin, Senior Ling Yuan. Mukhang hindi ka maayos. Master Jiu, ang status ni Lin Nuan, paano niyo siya yayakapin? Dalhin mo rito ang bagong bili kong sapatos. Dalhin mo rito ang bagong bili kong sapatos. Senior Ling Yuan, kaya ko na po mag-isa. Huwag kang gumalaw. Pansamantala lang binili ang sapatos na to. Hindi ko pa alam kung kasya ba. Mukhang custom made yan. Isa lang ang ganyan. Mahigit 300,000 pesos yan. Bakit kaya si Senior Ling Yuan, personal na magsusuklay ng sapatos sa akin? Dahil kaya, sinabi ng tatay ko na alagaan niya ako. Dahil sa tatay ko, kaya siya ganoon kamalaga? Naku, hindi ako nagkakamali, di ba? Lumuhod si Senior Ling Yuan para isuot ang sapatos ni Nuan. Anong klaseng eksena to sa nobela? Bagay sila. Sino ba namang hindi sasang-ayon? Kaya pala biglang kinansela ni Ling Yuan ang inspeksyon niya.
Para palabilhan ng sapatos ang kanyang white moonlight. Nagkakitang gilas na naman ang batang yan. Mukhang talagang bagay. Mukhang hindi ako niloko ng tindera. Ang ganda nga. Yung Master Ling, paano mo nagawang ibaba ang sarili mo? Paisuot ang sapatos ng isang katulong? Lalo na, isang katulong na may maduming kamay. Ibig mong sabihin, ninanakaw ni Lin Nuan ang pera mo? Tama. Ang card na to, ipinagkatiwala ko, yan sa kanya dati. Pero hindi ko inakala. Ninakaw niya pala habang hindi ako nakatingin. Mabuti na lang at nalaman ko ngayon. Hindi na lumaki ang gulo. Tutal, hindi naman ako materialista. Dahil naibalik na ang card, hindi ko na siya sisingilin. Paano ko nakalimutan ang mayabang na to? Ang ganda na sana ng atmosphere. Sinira niya ang lahat. Lin Feng, alam kong may sira ka sa ulo. Huwag mo namang masyadong ipahalata. Pwede ba? Hindi naman ibig sabihin na, kapag ginagaw mo yung card, sayo na yan. Yang Master Lin, alam kong mayaman ang pamilya mo. Hindi mo iniintindi ang halaga ng pera. Tingnan mo si Lin Nuan. Hindi man lang siya nagpapasalamat. Sa tingin ko, dahil nandito ang pulis, dapat siyang arestuhin kaagad. Usisain ng husto. Ano pa ang ninakaw nila sa pamilya Lin? Siya ang sinasabi ko kanina, hindi ikaw, di ba? Bakit ka naniniwala sa lahat ng sinasabi niya? Kapag walang ginagawa, umuwi ka at magpa-araw ng maayos. Kapag umitim ka, hindi ka na nila tatawagin. Mahina, ikaw. Master Jiu, huwag kang magkapaloko kay Lin Nuan. Naloko sa matatamis na salita. Formal akong nagreklamo. Si Lin Nuan ay nagnakaw ng ay-ayan ni Lin Feng. Malaking halaga. Iminumungkahi kong si Master Jiu ay magsagawa ng masusing investigasyon para linisin ang pangalan ni Yang Master Lin. Ang card na ito, ako mismo ang nagbigay nito, kay Lin Nuan. Kailan pa ito naging sa iba? Ano? Ito ay ibinigay ni Master Jiu kay Lin Nuan. Hindi kayo naniniwala? Nagdududa ba kayo na si Lin Yuan ay magsasalaula sa inyo? Ako. Yang Master Lin, hindi ba sinabi mo na sa'yo ang card na ito? Bakit ngayon ay kay Lin Nuan na? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang black card ko, nawala rin talaga dati. Sadyang makamukha lang ang card na ito at ang sa akin. Kaya siguro nagkamali ako. Ay, magkamukha lang pala. Kaya nagkamali lang. Bukod pa rito, kahit na si Lin Nuan ay hindi nagnakaw ng black card na ito. Marami rin siyang ninakaw na pera mula kay Lin Feng. Kung hindi, bakit sa bank account ni Lin Feng ay wala man lang 30,000 piso? Miss, sinabi mo na si Miss Lin, ninakaw ang pera ng lalaking ito. Ang nag-akusa ang dapat magbigay ng ebidensya. May ebidensya ba kayo? Ebidensya. Si Lin Nuan, ang pamilya niya ay nagbebenta lang ng basura. Ang tuition niya ay galing pa kay Lin Feng. Ngayon, kaya niyang bilhin ng buo ang sapatos na 30,000 piso. Hindi ba ito ebidensya? Ibig sabihin, alam mo kung gaano karaming pera ang nasa card ni Lin Feng. Si Lin Feng ay ang Young Master Lin ng pamilya Lin. Bata pa lang, milyonaryo na. Ang transaction history niya, milyon-milyon ang dumadaan. Kahit hindi namin pinapansin, ang ilang libong pisong iyon, hindi rin dapat ito maging dahilan para palakasin ang masamang ugali ng iba. Kung ganoon, ang perang nawala sa inyo ay walang kinalaman kay Miss Lin. Anong sabi mo? Ayon sa aking investigasyon, sa sariling account ni Lin Feng, ang lahat ng transaction ay umabot lang sa 736 na piso at 25 sentimo. Hindi pa nga umabot sa sukli ng sapatos na ito. Ang sinasabi ninyo, milyon-milyong transaction. Saan nanggaling? Paano nangyari yan? Nagkamali lang kayo. Ang post ni Lin Feng sa Moments, isang kainan pa lang, libo-libo na ang halaga. Paano magkakaroon ng 700 piso lang sa account? Baka nakalimutan yung sabihin ang libo. Kayo ba ay nagdududa sa kakayahan ng mga tauhan ni Master Jiu? Hindi, syempre. Paano ko naman pagdududahan ang mga tao ni Master Jiu? Pulis kasama. Isinusumbong ko, sina Lin Feng at Kiawi, sa sadyang paninira kay Miss Lin, at tangkang pakikipagsabuatan sa pandaaya. Ito ang ebidensya. Tumanggi kami sa pag-aayos. Direktang magsasampa kami ng kaso. Miss Lin, ito ang magagamit mo. Kayo namang dalawa, sumama kayo sa amin. Pulis kasama. Ikaw. Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. Young Master Lin, bilisan mo, ipaliwanag mo sa kanila. Lin Nuan, sadyang ginagantihan mo ako. Hindi ba? Dahil lang sa nakipaghiwalay ako sa'yo. Kaya mo, pinagplanuhan akong sirain? Lin Feng, para takpan ang isang kasinungalingan, kailangan mong gumawa ng maraming kasinungalingan. Basta pek, darating ang araw, may makikita kaming butas. Huwag kang mag-akala na dahil kay Ling Yuan, ay wala ka nang isipin. Humanda ka, darating ang araw, paluluhurin kita, at magmamakaawa sa akin. Bitawan mo ako. Kaya kung maglakad mag-isa. Senior Ling Yuan, salamat ulit. Tinulungan mo na naman ako. Kung may oras ka sa susunod, pwede ba kitang ilibre ng hapunan? Bakit sa susunod pa? Hindi ba ngayon? Ha? May oras ka ba ngayon? May oras ako.
Nuan-nuan, nalala ko bigla. May gagawin pa pala ako. Babalik na ako sa school. Iwan ko na kayo ni Senior Ling Yuan para sa inyong date. Yung kanina, hindi ko napigilan, pinicturan ko ng palihim. Ang ganda at gwapo nyo. Naniwala na naman ako sa pag-ibig. Kayo, maging maayos kayo. Itong si Jiang Yao talaga. Sa ngayon, ito muna. Saj, Sandali lang, hindi ako kumakain ng baka. Pakipalitan na lang po ng iba. Ma'am, Huwag po kayong mag-alala. Kanina po, yung ginoo. nagbilin na po. Pinalitan na po namin ang steak sa set menu. Ang pork cup. Yang Master Lin, ang pera sa account na yan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang transaction history? Wala man lang 1,000 piso. Kiao Wei, ngayon ba, hindi ka na rin naniniwala sa akin? Siyempre hindi. Kung hindi, hindi ko rin naman ipagtatanggol. Sa harap ni Master Jiu, pero yung pera sa account. Sa puntong ito, hindi ko na itatago sa'yo. Deti, noong kami panilinuan-nuan, lahat ng gusto niya, binibigay ko. Marami akong nagastos doon. Nang malaman ng tatay ko, natakot siyang maloko ulit ako. Kaya pinutol niya ang allowance ko. Ayoko lang mag-alala ka. Kaya hindi ko sinabi sa'yo, hindi ko inakala, na magagamit niya yon laban sa akin. Aba, alam ko na. Dahil na naman kay Linuan-nuan. Apos, ang dami mo pang ginastos. Para sa kanya. Ngayon, siya pa ang bumalik sa'yo. Napahiya ka pa. Lalaki ako, hindi ako nakikipag-away sa babae. Hayaan mo na lang na ako ang malugi. Kalimutan na lang. Hindi. Hindi ito pwedeng palampasin lang. Ang tigas ng ulo niya. Ang yabang ni Linuan-nuan. Dahil lang sa, inoprotektahan siya ni Master Jiu. May mga lugar na hindi kayang bantayan ni Master Jiu. Linuan-nuan, dahil desidido kang, kalabanin ako, hindi na kita pwedeng hayaan. Dito sa eskwelahan. Enjoy po kayo. Salamat. Tungkol kay Lin Feng, anong balak mong gawin? Nagkunwari siyang kawawa. Niloko ako ng napakaraming pera. Ngayon, nasa eskwelahan pa rin siya. Sinisira ang reputasyon ko. Wala na akong pakialam sa iba. Pero ang pera, kailangan kong mabawi. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Ling Yuan, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan. Alagaan ako ng ganito dahil sa tatay ko. Personal na problema ko too. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Pinakiusapan ako ni Uncle Lin na alagaan ka. Pero ang bagay na to, ay sarili kong desisyon. Ah. Salamat. Ling Yuan, may matagal na akong gustong itanong sa'yo. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Alam mo ang show size ko. At alam mo ring allergic ako sa baka. Ay, nga pala, noong nakaraang welcome party, sinabi mo pa, na iba na ako kaysa dati. Nagkita na ba tayo dati? Nagkita na ba tayo dati? Magka-high school tayo. Magka-high school tayo. Magka-high school tayo. Magka-high school tayo. Kung ganun, bakit hindi kita nakita dati? Siguro mas matanda ako sa iyo ng 1 taon. At saka, science ang kurso ko, kaya hindi tayo nakita. Talaga? Kumain ka na, hindi na masarap pag lumamig. Jiang Yao. Hello, Yao Yao, anong nangyari? Nuan-nuan, ayoko sanang mang-istorbo. Sa pag-isa ninyo ni Senior Ling Yuan. Pero may malaking problema sa dorm. Si Kiao Wei may kasamang tao at itatapon ang mga gamit mo. Bumalik ka na agad. Huwag kang mag-alala muna. Babalik ako agad. Huwag kang makipag-away sa kanya. Anong nangyari? Dahil kay Lin Feng? Dahil sa dalawang yon? Gusto lang siguro ni Kiao Wei. Ipaghiganti si Lin Feng. Guguluhin niya ako sa dorm. Kailangan ko nang bumalik ngayon din. Huwag kang magmadali. Sumakay ka sa kots ko. Ihahatid kita agad. Ayusin ko lang to. Tapos susunod ako sa'yo. Sek, mauna na ako. Nuan-nuan. Hindi mo pa rin ba makalimutan si Lin Feng? Pero ayos lang. May mga bagay na ako ang bahala para sa'yo. Ang layo na niya, initingnan mo pa rin. Tinitingnan mo pa rin. Sabi ko na nga ba, interesado ka sa kanya. Bakit hindi mo siya niligawan? Noong high school pa lang, Nuan-nuan, hindi ka naman gusto ni Lin Feng. At mahirap lang din sila. Sa halip na makasama mo siya, Mas mabuti pang ako ang kasama mo. pa, Araw-araw kitang. isasakay sa mamahaling kotse, papunta at pauwi sa eskwela. Hindi mo na kailangang. Sumakay sa lumang bus na yan. Hindi ako naghihintay na piliin ng kahit sino. At hindi rin ako. Isang bagay na pwedeng pagpilian. Hindi kita kilala. At wala akong interes sa'yo. Lalong hindi ko susubukan makipag-date sa'yo. Saka, ano kung mayaman ang pamilya? Ano kung mahirap? Pinaghirapan ko ang scholarship ko sa sarili kong kakayahan. Kahit sumakay ako ng bus, hindi ako nahihiya. Paalam. Alam nyo ba, sa Ling Yuan,
Mas matanda siya sa atin ng 1 taon. Bukod sa gwapo, mayaman pa ang pamilya niya. Maraming babae sa buong eskwela. Ang may gusto sa kanya ay Nuan. Sa halip na habulin mo si Lin Feng, mas mabeauty pang si Ling Yuan ang gustuhin mo. Ayoko nga. Ling Yuan, hindi ko naman siya kilala. Anong silbi ng pagiging gwapo? Saka, kapag nagkagusto ako sa isang tao, hindi ko tinitingnan ang estado ng pamilya niya. Si Lin Feng lang ang gusto ko. Ang pagkakataong ito ay inagaw ko, kahit ano paman. Hindi ko ito susukuan. Anong inagaw? Bakit ka ba laging nandito? Kainin mo na lang itong pork chop. Oy. Nandito lang ako para sabihin sa'yo. May nanggugulo kay Lin Nuan sa school. Bakit ka nagmamadaling umalis? Kwento ka naman. Hindi. Mga gamit ito ni Nuan. Anong karapatan ninyong itapon? Umalis ka. Itapon ninyo lahat ng gamit niya. Akala ko, tuluyan na niya akong nakalimutan. Ero, nakatago pa rin ang graduation photo namin sa high school. Hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Yaw. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Anong gusto ninyong gawin? Lin Nuan, nagnakaw ka ng ari-arian. Lumabag sa patakaran ng eskwelahan. Kaya huwag mong sisihin si Kiawi sa pagtapon ng lahat ng gamit mo. Nagka-amnesia ka ba? Ang pulis at abogado ay nagpatunay na para sa akin. Wala akong ninakaw na kahit 1 sentimo mula sa'yo, yung Master Lin. Lin Nuan, hindi lang yang 30,000 piso. Ang sinasabi ni Lin Feng, noong magkasintahan pa kayo, malaki ang gastos mo. Milyon na siguro yan, di ba? Ano? Ayaw mo pang umamin. Gumastos ako ng pera niya. Lin Feng, ganyan ka ba magyabang? Sa labas, nakalimutan mo na ba na wala kang panggastos? At humihingi ka sa akin ng pera. Ang sinasabi mong pagnanakaw ng pera. Ikaw mismo yon, di ba? Nuan, kilala mo ako. Kahit gaano kalaki ang ginastos mo. Sa akin noon, hindi ko na yon papansinin. Pero ngayon, hiwalay na tayo. Ulitin ko ang sinabi ko. Basta ibalik mo ang pera. Hindi kita isusumbong sa eskwelahan. Makakapagpatuloy ka pa rin sa pag-aaral. Lin Feng, mabuti ka pa pinagtanggol mo siya. Tingnan mo nga ang ugali niya. Sa tingin ko, isa lang siyang gold digger. Kung sino ang makita niya, nilalandi niya ang landi. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan kita, bakit? Kung hindi ka tinuruan ng mga magulang mo, kung paano magsalita ng maayos, ako ang magtuturo sa'yo. Lin Nuan, Binibigyan ka ng yung master na ito. ng isang pagkakataon, magbago. Hindi ko inakala na ikaw ay walang utang na loob. Sinaktan mo pa si Wiwi. Ngayon, hindi lang kita pagbabayarin sa utang mo at paalisin sa dorm, kundi paluluhurin din kita. Humingi ng tawad kay Wiwi. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Kung gayon, sasabihin ko sa'yo, hindi ako alis sa dorm. At hindi na ako gagastos ng kahit 1 sentimo para sa'yo. Binabalaan ko kayo, kung hindi nyo pupulutin ang mga gamit ko, pagsisisihan nyo ito habang buhay. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Yang Master Lin. Siya, isang pulubi, ay pinagsisisihan si Yang Master Lin. Ang kapal ng mukha. Yang Master Lin, bilisan mo na. Palisin mo na siya. Siya na isang hamak na katulong. Naglakas loob na ganyan kausapin. Hindi ko na kaya tingnan. Nga. Naglakas loob na kalabanin si Yang Master Lin. Alisin siya. Kung hindi ko bibigyan ng leksyon si Lin Nuan, baka ang aking imahe bilang mayaman Ay mabunyag. dahil sa nangyari kaninang umaga. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Kiawi. Hindi ko pwedeng ipaalam sa lahat na isa lang akong mahirap na tulad ni Lin Nuan. Lin Nuan, ayoko sanang gawing masama ang lahat. Pero pinipilit mo ako. Kayong lahat, itapon nyo ang mga gamit niya sa basurahan. Hindi ba mahilig siyang mamulot ng basura? Kung gayon, hayaan siyang manirahan sa basurahan. Lemem, Tingnan natin kung sino ang maglakas loob gumalaw. ayos ka lang ba? Master Jiu, hindi ko alam kung bakit. Ganyan mo siya pinoprotektahan. Pero ito ay eskwelahan. Hindi lugar para magyabang ng kapangyarihan. Ngayon alam na ng lahat na ginagastos niya ang pera ko. Sinaktan din niya ang tao ko. Kung hindi ako kikilos, hindi na ba ako lalaki? Anong sabi mo? Sabi ko, ginastos niya ang pera ko. At sinaktan pa ang tao ko. Tumahimik ka. Tapos na. Ngayon lang nagalit ng ganyan si Master Jiu. Tapos na si Lin Feng. Hindi ko nahana. Ikaw at si Lin Nuan, ni 1 sentimo, wala kang ginastos. Pero ito, ang lahat ng ginastos ni Lin Nuan sa'yo, simula nang maging kayo, sa kabuuan, malaki man o mali, umabot ng halos 100,000. Ang 100,000 ito ay pinaghirapan ni Lin Nuan sa pagtatrabaho at pagtitipid. Ang perang ito, mas mabuting ibalik mo sa akin, nang walang kulang ni 1 sentimo. Kitang-kita ko. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ba anak mayaman si Yang Master Lin? Bakit pati pagkain at tamasahe? Era pa ni Lin Nuan ang ginagamit. Sino namang anak mayaman? Ang sumasakay ng boss, bumibili ng mumurahing gamit. Si Yang Master Lin. Sa tingin ko, hindi siya mayaman. Siguradong nagpapanggap lang yan. Kahit pa ang kagapanggap niyang mayaman, Pekman, o totoo,
Gumagastos sa pera ng babae. Tapos walang utang na loob. Ang ganyang tao, buwisit. Nakakahiya sa mga lalaki. Puy, Bek lahat yan. Gawa-gawa lang, yan ni Lin Nuan. Pagkatapos niya akong hiwalayan. Wala siyang pera. Kaya naisip niya, yang pakulo na yan. Ang gusto niya lang, makakuha ulit ng pera mula sa akin. May legal na batayan ang mga ito. Kahit baliktarin mo pa ang katotohanan, wala kang magagawa. At ikaw, kung ayaw mong manatili sa dormitoryong ito, lumipat ka. Simula ngayon, lumipat ka sa lumang campus. Umakyat ka. Ayusin mo ang gamit niya. Ngayong gabi na siya lilipat. Opo. hindi. Walang tubig at kuryente doon sa lumang campus. Hindi yan lugar para tirhan ng tao. Linfeng, kilala mo naman si Master Jiu, di ba? Kausapin mo siya. Pakiusapan mo siya para sa akin. Ayoko talagang mapunta sa lumang campus. AMM. Master Jiu. Girlfriend ko si Wiwi. Sana naman, dahil sa akin. Sige. Kung ganoon, samahan mo siyang lumipat. May iba pa bang gustong mamagitan para sa kanya? Sabihin niyo na. Nuan, asensya na. Naniwala kami sa mga sinabi ni Linfeng. Kaya nagkamali kami sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Nga, kanina, sinigahan pa kita. Huwag kang mag-alala. I-upload ko ang video na ito sa website ng campus para malaman ng lahat na si Linfeng ay isang lalaking umaasa sa babae. Wiwi. Maami akong mansyon at villa sa labas ng eskwelahan. Hindi kita hahayaang tumira sa lumang campus. Ana. Young Master Lin, huwag kang magmadaling umalis. Ang bill na ito ay ang lahat ng perang ginastos mo mula sa akin. Young Master Lin, cash ba o bank transfer? Nitong mga araw kasi, paalang magpanggat sa mga kaklase na mayaman ako. Wala ng pera sa bank account ko. Yung allowance ko ngayong buwan, hindi pa naipadala ng tatay ko. Kapag dumating na, itatransfer ko sa'yo. Okay na ba yan? Sa tingin ko, hindi ko na mahihintay. Ang mayaman mong tatay na magpadala ng pera sa akin. Ganito na lang, bigyan mo ako ng promissory note. Sa loob ng 3 araw, bayaran mo ako. Lin Nuan, hindi naman kapos sa pera si Linfeng. At saka, yung mga perang yan, kusa mong ibinigay kay Linfeng. Ngayon, babawiin mo. Wala ka na bang hiya? Hindi ko naman sinabing huwag siyang magbayad. At saka, si Young Master Lin, napakayaman. Hindi naman siguro siya. Walang pambayad sa ganoong halaga, di ba? Bakit? Nagbago ba ang isip ni Young Master Lin? Lin Nuan, 100,000 lang naman yan. Kailangan mo pa bang maging ganyan ka-agresibo? Ang babaw mo talaga. Ang liit ng tingin mo sa pera, hindi ka bagay sa mataas na lipunan. Kung makapal ang mukha mo, ikaw na lang magbayad para sa kanya. Ako ang tumutulong, ano ngayon? Boyfriend ko si Young Master Lin. Natural lang nagastusan ko siya. Hindi tulad ng iba, konting pera lang, palaging bukang bibig. At pinapabayaran pa kay Young Master Lin. Kaya, may 100,000 yuan sa card na ito. Ito na ang separation fee mo mula kay Linfeng. Kunin mo na. Pagkatapos nito, lumayo ka na sa kanya. Pera ko naman talaga yan. Nuan, patawad. Kasalanan ko at hindi ko naprotektahan ang mga gamit mo. Hinayaan kong dumihan nila ang lahat ng gamit mo. Ayos lang. Sanay na ako sa pagiging simple mula bata pa. Pwede pa namang gamitin ang mga ito pagkatapos labhan. Wala lang akong kumot. Pagtiyatiyagaan ko na lang ngayong gabi. Madumi na ang mga gamit na ito. Magpapadala ako ng tao para maglinis mamaya. Nakahanap na ako na matutuluyan mo. Tangchen Villa. Ang Tangchen Villa ay napakamahal. Tanging ang anak lang ng pinakamayamang tao ang karapat dapat tumira doon. Angkop lang sa ganoong klaseng tao. Si Lin Nuan ay talagang sinuwerte sa kabila ng kamalasan. Nandoon ang sasakyan. Ihahatid ko kayo. Sumama ka na rin. Kanina, ipinagtanggol mo si Nuan. Kailangan din ni Nuan ng kasama. Nuan, ano pa hinihintay mo? Ang ganda ng lugar na yan. Hindi ko pa napupuntahan. Ay, teka lang. Kunin mo to, alis na tayo. Kasalanan lahat ni Linfeng na lalaking yan gayon. Mamaya, siguradong pupunta ako sa campus forum para murahin siya ng 2 beses. Ay naku, huwag kang magalit sa taong hindi naman karapat-dapat. Kapag mumurahin mo siya mamaya, siguraduhin mong isama mo ako. Ay, teka nga pala. Nuan, nakita ko nung umalis ka. Isang litreto lang ang dala mo. Ano bang meron sa litretong yan? Wala namang ibang mahalaga. Ito ang litreto ko noong high school. Sino ka dito sa litreto? Ang laki ng pinagbago mo. Hindi na kita makilala. Bakit ang taong yan, kamukha ni Senior Ling Yuan?
Senior Ling Yuan? Hindi. Kahit na magka-eskwela kami ni Senior Ling Yuan, hindi kami magka-batch. Nagkamali ka ng tingin. Nagkamali ka ng tingin. Ang taong yan. Ako nga. Sabi ko na nga ba, Ling Yuan, na-admit ka na noong grade 11 pa lang. Bakit bigla mong naisipang? Dumalo sa graduation ceremony. Huwag ka nang magsalita. Bilisan nyo, magpa-graduate picture na tayo. Halika, mga kaklas. Tumingin sa kamera. Sabay-sabay tayong sumigaw ng 1, 2, 3. Yehey. Ay, ganoon pala. Ay, Lin Yuan. Ang tadhana niyo pala ni Senior Ling Yuan. Inga, may tadhana talaga. Siya nga, siya nga. Sanga, siya yung sinasabi sa forum. Anong tinitingnan nyo? Kapag tumingin pa kayo, dudukutin ko ang mga mata nyo. Ariston International School, Liu Yuying. Ang mga lalaking gumagastos ng pera Ang ng mga lalaking girlfriend, gumagastos kahit sa ng pera ng Instagram girlfriend, Bakit hindi ba kahit sila sa nawawala instant sa mundo? noodles, bakit hindi ba sila nawawala sa mundo? Buisit. Lin Feng, ano ba talaga ang nangyayari? Kumalat na sa forum ng school. Sabi nila hindi ka raw kalaga mayaman. Si Lin Yuan, ang tunay na mayaman. Anak, Pa. Ang suot mong sweet. Mukha ka talagang chairman. mayaman naman talaga ang papa mo. Ikaw, Ito ang binili kong damit para sa'yo. Bakit hindi mo suot? Bakit ito pa rin ang suot mo? Hindi ba'y nalagaan ka ni Ling Yuan sa school? Hindi ka ba'y nalagaan ni Ling Yuan sa school? Hindi po, hindi po. Mabait po sa akin si Kuya Ling Yuan. Sadyang sanay lang po akong magtipid. Hay naku, sa totoo lang. Ayaw ko sanang sabihin ang pagkatao mo. kasi, Baka lokohin ka lang ng ibang lalaki para sa pera. Pero hindi ko inakala na nanatili ka pa rin sa ugali mong magtipid. Pero ayos lang din yan. ang lalaking yon, bakit pa ang pamilyar? Sa suot pa lang, halatang mayaman. Sabihin mo, baka yung matandang lalaking yan, ang bagong target ni Lin Yuan. Siya ang sugar daddy na nahanap ni Lin Yuan. Sugar Daddy. Ang lalaking yan, mukhang nasa 40 o 50 taong gulang na. Tara na. Ngayon, isama ka ni Papa sa bago nating bahay. Bagong bahay. Gusto ko ring makita kung anong itsura ng bahay na yon. Tara, sakay na. Ang bagay na yan, alam ko na noon pa. Noong kami pa, alam ko na. Niloko na niya ako sa matandang lalaking yan. Dahil din dito, ay nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero hindi ko inakala na dahil dito, nagtanim siya ng galis sa akin. Aya ginawa niya ang lahat ng paan para siraan at wasakin ako. Siya pala ang unang nanloko, tapos sinisiraan ka pa sa forum ng eskwelahan. Sinisira ang reputasyon mo. Ang Lin Yuan na yan, dapat lang mamatay. Kung ganun, ilantad din natin ang pagiging kabit niya sa matandang lalaki. Ikalat natin. Baka sakaling bumalik pa siya sa tamang landas. Hindi ba kinunan mo siya ng litrato? Nakayakap ang matandang lalaki? Lin Feng, sobra kang bait. Ganoon ka na niya inapi. Pero gusto mo pa rin siyang tulungan bumalik sa tamang landas. Ang taong bulok na tulad niya, dapat hayaan na lang siyang tuluyang mabulo. Ipopost ko na ang litrato niya kasama ang matandang lalaki sa forum para hindi ka na nila pag-usapan. Ay, huwag. Kung ipopost sa forum ng eskwelahan, hindi rin maganda ang epekto sa eskwelahan. Ang dahilan kung bakit si Lin Yuan ngayon ay ganoon na lang kung umasta, ay dahil sa koneksyon niya kay Master Jiu. Apag nalaman ni Master Jiu ang bagay na ito. Hindi na rin maloko pa si Master Jiu sa kanya. Bukas na ang team building ng klase. Sa oras na yon, hihilingin ko sa guro na ako ang mag-organisa. Gawan mo ng paraan para maimbita si Master Jiu. May punto ka. Kung gayon, sa oras na yon, sa harap ng buong klase, ipapakita natin kay Master Jiu ang mga litrato niya na kinukupkop ng matandang lalaki. Kapag nalaman ni Master Jiu ang tunay niyang pagkatao, tiyak na iwanan niya agad ito. Pinaghirapan kong paniwalain sila na isa akong rich kid at tiningnan nila ako nang may paghanga. Hindi ito pwedeng sirain ni Lin Yuan. Mga kaklase, ang team building ng klase bukas. Gaganapin ko sa Huangju.
Lahat ay dumalo sa tamang oras. Kain at inumin nyo lang, ako ang bahala sa bayad. Wow! Ang Huangju ay ang pinakamalaki at pinakamarangyang entertainment club dito sa Jinghe. Narinig ko ng isang bote ng alak ay daang-daang libo. Yang Master Lin, karapat-dapat ka ng mayaman. Ang laki ng gastos mo. Ipinagbili ko ang aming pamanang yaman, pero ilang libo lang ang nakuha ko. Lin Nuan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong tuluyan kang mapatalsik sa eskwelahan. Mahil hindi pa ninyo alam, ang Huangju ay pag-ari ng aming pamilya Lin. Alam ko, sa school forum kamakailan, maraming sismis tungkol sa akin, pero naniniwala ako, ang katotohanan ay lalabas. Ay, si Yang Master Lin pala ang may-ari ng Huangju. Yung mga nasa school forum, alam namin. Sismis lang lahat yon. Bukas, siguradong pupunta kami sa oras para masaksihan ang galing at kabaitan ni Yang Master. Sa isip-isip ko na pupunta ako bukas. Sa isang high-class na lugar tulad ng Huangju. Siguradong hindi ako makakatulog sa sobrang excitement ngayong gabi. Mabuhay si Young Master Lin. Dapat lahat kayo pumunta bukas, ha? Lin Nuan, kung takot ka, hindi ka na kailangang pumunta. Huwag mo akong subukan. Gusto ko ring makita kung anong kaya mong gawin. Lin Nuan, sa panahong ito, dahil kay Master Jiu, palagi mo akong pinapahiya. Bukas ng gabi, ipapaamdam ko sa'yo na tuluyan kang mawawalan ng kakampi. Mga kaibigan, sa buong buhay ko, makapunta lang sa Huangju. Malaking pasasalamat kay Young Master Lin. Tara, mag-toast tayo para kay Yang Master Lin. Tara. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging mayabang. Huwag ka nang tumingin. Hindi maganda to, Ling Yuan. Narinig ko sa kapatid ko. Sa team building. Baka targetin ni Lin Feng si Lin Nuan. Siya na naman. Sabi ng kapatid ko, baka lang. Bakit ka nagmamadaling umalis? Ay. Ero, anong saysay ng pag-inom lang? Bakit hindi tayo maglaro ng masaya? Kiao. Anong masaya? Gawin nating basehan ang bibig ng bote. Kung sino ang ituro ng bibig ng bote, siya ang kailangang gumawa ng pausang itatalaga namin. Ano sa tingin mo, Sake? Halika. Hindi ko lang alam. Sino kaya ang unang tao? Nuan, malas mo naman. Kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Anong parusa ang ibibigay ko sa'yo? Paano kung ganito? Piliin ni Lin Nuan ang sinumang lalaki dito at halikan ng 30 segundo. Kung ayaw niya, iinom siya. Ano sa tingin mo? Hahaha. Maganda yan. Ngayon, ang mga estudyante sa kolehiyo, naglaro na ng ganitong hindi maganda sa isip at katawan na laro. At pipili pa ng kahalikan na opposite sets dito. Grabe naman. Sige, ito na ang napili natin. May tutol ba kayo? Wala. Hindi ko lang alam kung sino ang pipiliin ni Lin Nuan. Kiawi, dapat may kaba ka na ngayon. Sino ba sa class natin? Ang hindi nakakaalam na si Lin Nuan ay may gusto kay Young Master Lin. Kung pipiliin niya si Young Master Lin, hindi ka ba magseselos? Dahil laro ito, kailangan nating sundin ang patakaran. Kung talagang kipiliin ni Lin Nuan si Young Master Lin, wala naman akong magiging problema doon. Lin Nuan, hindi naman magagalit si Kiao Wei. Payo ko sa'yo, magkaroon ka ng kaunting hiya. Huwag mong isipin na kapag nakakuha ka ng pagkakataon At nakalamang ka ng kaunti. makakabalik ka na kay Lin Feng. Aling mata mo ang nakakita na gusto ko siyang halikan. Ang pagkakalat ng tsismis ay may kapalit. Mas gugustuhin ko pang halikan ang aso, kaysa halikan siya. Tama na, Lin Nuan. Hindi ka pa ba namin naiintindihan? Dati pa, kinukulit mo na si Lin Feng. Nagbibigay kung ano-ano at pera pa. Sayang lang, hindi ka type ni Young Master Lin. Kahit anong gawin mo. Sa tingin ko, hindi lang si Lin Feng, kahit sinong lalaki, ayaw makipag-ugnayan sa ganitong klase ng walang hiya at mapagsamantalang babae. Lin Nuan, mula pa noong high school, hinahabol mo na ako. Ngayon na sa wakas ay may pagkakataon ka na lumapit uli sa akin. Siguro ay tuwang-tuwa ka na sa panaginip mo. Lin Feng, alam kong mayabang ka na dati, pero hindi ko akalain na ganyan ka pala kakapal ang mukha. Kung hahalikan kita, magkakaroon ako ng bangungot ng ilang gabi. At kayo, kung ganoon ninyo kagusto si Lin Feng, sige, ibigay ko na sa inyo ang pagkakataong ito para makalamang. Lin Nuan, alam kong may gusto ka, pero wala kang lakas ng loob. Kung ayaw mo, edi inumin mo na lang ang alak. Masama ang tiyan ni Nuan. Hindi siya pwedeng uminom. Ako na lang ang inom para sa kanya. Ay, paano naman yan?
Kailangan mong gawin ang parusa. O inumin ang alak. Kung maglalaro, dapat marunong tumanggap ng talo. Hindi naman ganyan ang laro ninyo. Pinipilit ninyo si Nuan na makipaghalikan sa ibang lalaki. Malinaw na pinahihirapan ninyo si Nuan. Teka, sino ka? Pa sa miyembro lang to. Security. Si Ling Yuan yan. Kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na. Patay. Si Master Jiu, nagmamadali sa ganitong oras. May malaking problema siguro. Inom. Teka lang. Huwag muna kayong mag-ingay. Naniniwala ako, ang kaklase nating si Lin Nuan ay tutupad sa usapan. Tama ba, Lin Nuan? Kayo. Lin Feng, pinilit mo akong pumunta dito. Akala ko kung anong pakulo. Ito lang pala ang mga murang taktika mo. Kung gusto ninyong maglaro ng ganyan, kayo na lang. Hindi kami sasama. Tara na, yaw-yaw. Hoy! Sa tingin mo, madali kang makaalis ngayon? Ang patakaran dito ay, ang umalis ng maaga ay inom ng 3 baso. Kaklase Lin Nuan. Lahat tayo masaya dito. Hindi mo naman siguro sisirain ang saya, di ba? Anong patakaran yan? Bakit hindi ko alam? Sa tingin ko, sinasadya ninyo. Pahiyain si Nuan. Kaklase Jiang Yao, aling mata mo ang nakakita na binubuli ko siya. Kung natalo, panindigan. Siya mismo ang hindi sumunod sa patakaran ng laro. Magkakaklase naman tayo. Dahil hindi naman pala umiinom si Lin Nuan. Huwag na natin siyang pilitin. Pero hindi rin pwedeng sirain ang patakaran ng laro. Ganito na lang, sa mga lalaki rito. Pumili ka ng isa na hahalikan mo. Ikaw na ang pumili. Sige, maganda naman ang alak na to. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ikaw, Lin Nuan, nababaliw ka na ba? Hindi ba't pinapili mo ako? Nakapili na ako. Kung wala ng laro, alis na ako. Okay ka lang. Lin Feng, okay ka lang. Teka, huminto ka. Hoy. Anong ginagawa mo? Bubuhusan mo lang ako ng alak tapos alis ka na? Hindi ka pa ba nasisyahan? Gusto mo pa? Kung ayaw mong uminom ng maayos, huwag kang magtaka. Ayaw mo? Bitawan mo ako. Ibigay nyo sa akin lahat ng alak. Ayaw niyang uminom. Kaya pilitin nyo siyang uminom. Nuan. Huwag. Bitawan mo ako. Naghahanap ka ng gulo. Okay ka lang. Kuya, bakit ngayon ka lang? Ling Yuan, puro mga junior mo lang yan. Maghinay-hinay ka lang. Ano ba talagang nangyari kanina? Hindi ko pa nakita si Master Jiu na ganyan ang mukha. Tayo patay na ba tayo? Huwag ka nang magsalita. Kapag nagalit si Master Jiu, walang makakatakas sa atin. Kanina, naglalaro kami ng Truth or Dare. Turn na ni Nuan. Kailangan daw ni Nuan maghanap ng lalaki dito para halikan. Kung hindi, inom siya. Alam naman nilang bawal uminom si Nuan, pero pinilit pa rin nila. Lahat ng lalaki dito ay may karapatan. Tama ba? Hindi ko alam kung may karangalan ako. Master Jiu, bakit niyo pinagtatanggol si Lin Nuan? Baka naman may gusto ka sa kanya. Huwag kang magkapaloko sa kanya. Hindi mo kalaga alam ang tunay na pagkatao ni Lin Nuan. Tumahimik ka. Hindi nyo dapat pakialaman ang mga bagay ni Master Jiu. Master Jiu, ang sinasabi ni Vivi, ay hindi naman galing sa wala. Pero ayoko makita na hanggang ngayon ay niloloko ka pa rin niya. Ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ay dahil hindi niya mabago ang pagiging malandi niya. Ang ugali niya ay mapakunwari. Basta mayaman lang ang isang tao. Gagawin niya ang lahat para lumapit. Manunuyo siya. Nang kami pa, alam nyo bang, niloloko niya ako sa isang matandang lalaki? Master Jiu, huwag na huwag kang magpapalin lang sa inosente niyang itsura. Wala kayong ebidensya. Paulit-ulit nyo nang binubuli si Nuan. Tapos sinisiraan nyo pa siya. Sobrang sama nyo. Sino nagsabing wala kaming ebidensya? Ito ang ebidensya ni Lin Nuan na nakikipaglandian sa matandang lalaki. Naku, akala ko pa naman. Sobrang inosente niya. Ang tanda ng lalaking yan. Tatay na niya siguro yan. Kaya pa niyang gawin yan? Kaya pala nakipaghiwalay si Young Master Lin sa kanya. Kung ako rin, hindi ko matatanggap na ang girlfriend ko ay ganyang klaseng babaeng malandi. Dati si Lin Nuan. Sobrang yabang dahil kay Master G. Ngayon, nalaman ni Master G na siya pala. Sa tingin ko, kahit tingnan lang siya ngayon. Mandiri na si Master Jiu. Tapos na ba kayo? Master Jiu, pagkatapos naming maghiwalay ni Nuan, kaibigan pa rin kami. Ngayon, sinasabi ko to sa harap ng lahat. Dahil baka maligaw siya ng landas. Gusto ko lang siyang maging disente. Ganyan ba kayo tumulong sa kaibigan? Hawak ang isang litrato, gumagawa kayo ng malisyosong tsismis. Kung ayaw mong maniwala, pwede kang magtanong sa eskwelahan. Hindi lang kami ang nakakita. Marami pang estudyante ang nakakita sa kanya na nakayakap sa matandang lalaki. Sumakay pa siya sa kotse na matandang lalaki. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, nagpapanggap lang siyang mahina at kawawa. Paalang mapalapit sa'yo. Gusto niya lang ang pera mo. Lin Feng, Nagpapanggap ka bang mayaman kaya ka nagkikita?
Kung gusto ko lang ang pera mo noon, bakit pa ako? Sinasabi niyo bang gusto ni Lin Nuan ang pera ko? Tama, ako ang ex-boyfriend ni Lin Nuan. Alam na alam ko ang pagkatao niya. Mahirap lang siya, kaya hindi maiwasang maging materyalosa. Gusto niyang umasa sa lalaki para umangat sa buhay. Kahit na gusto niya lang ng pera, ayos lang naman. Pero ang ibenta ang sarili para sa karangalan. Hindi yan pangmatagalan. Napakagaling. Marami akong pera. Diyos ko, hindi ba ako nagkakamali? Ang Master Jew na kilalang malamig at hindi pala kaibigan. Siya yan. Kusa niyang hinalikan si Lin Nuan. Ang habol niya ay ang pera ko. Marami akong pera. Grebe, anong klaseng love struck na linya yan? Hindi naman pala cold-faced king of hell si Master Jew. Ito pala ay isang mayaman at guwapong. Top tier na love struck. Kinikilig na naman ako. Ling Yuan, may gagawin ako. Uwi na ako sa dorm. Ay, Nuan, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo. Paano nangyari yan? Paano mangyayari na si Master Jew? Baka kay Lin Nuan? Ling Yuan, ako na ang bahala dito. Ihatid mo muna silang dalawa. Nuan, nakita mo na ba ang campus forum? Ang litreto ninyong naghahalikan ni Ling Yuan. Nakita na ng lahat ng estudyante. Nagkagulo ang campus forum. Nga, Ang mga komento sa ibaba. lahat ng babae sa campus ay nagpanik. Hindi nila inakala na si Master Jew na matagal na nilang lihim na minamahal. Ay may nagmamay-ari na pala. Nuan, ang bilis mo namang umalis. Hindi mo man lang nakuha ang bag mo. Nuan, anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Siguradong inatake na naman ang sakit ko sa tiyan. Kasalanan yan na magkaibigang Lin Feng at Kiawi. Dahil sa kanila, hindi ka nakakain ng hapunan. Nuan. Tawagan agad ang 120. Lin Nuan. Ikaw ba ang kasama ang pasyente? Pakibayad po ang bill ng pasyente sa loob. Kumusta si Lin Nuan? Kuya Ling Yuan, bakit ka nandito? Nabalitaan kong masama ang pakiramdam niya, kaya dali-dali akong bumalik. Ayos lang ba siya? Sobrang dami nang nainom ni Lin Nuan. Nasa operating room na siya ngayon. Hindi ko pa alam ang eksaktong sitwasyon. Pupunta pa lang sana ako para magbayad eh. Ako na ang magbabayad. Dito ka lang magbantay. Sabihin mo agad sa akin kung may mangyari. Asik. Hello, kukuha ng gamot. Sige, salamat. Ay, Pa, Uncle Lin, Opo. Huwag kang gumalaw. Pa, bakit ka nandito? Nangyari ang ganito kalaking bagay. Paano hindi pupunta si Papa? Ako ang tumawag para papuntahin si Uncle Lin. Baliw na bata. Gusto mong magkaroon ng ordinaryong buhay sa kolehiyo. Walang problema kay Papa. Pero, hindi ko hahayaan. May umapi sa anak ko. Pa, Huwag ka munang magalit. Dati kasi, iniisip ko lang na magkakaklase lang kami at mahirap makapasok sa kolehiyo. Pero ngayon, sobra na silang mapang-api. Hinding-hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong magsisi. Uncle Lin, dahil nandito ka na, mauuna na ako. Sedge, magdamag kang nagbantay. Umuwi ka na at magpahinga. Hey, dahan-dahan ka. Bakit ka nagmamadali? Pa, hindi ako ganoon kaarte. Saka, sabi ng doktor, makakalakad na ako sa Audin ng microsurgery. At matagal na rin akong hindi nakakabalik sa school. Namiss ko na ang mga karumet ko. Na-miss mo ang mga karoommate mo. O ang batang yon mula sa pamilya Ling. Ay, pa. Ano ba yung sinasabi mo? Doktor, kumusta po ang nanay ko? Ang kondisyon ng iyong inang gayon ay anemia dahil sa sobrang pagtatrabaho. Kailangan niya talagang magpahinga ng maayos. Ay, nga pala, ito ang listahan ng gastos sa ospital. Pakibayaran na lang sa tamang oras. Ay, Sedge po. Pasensya na po, doktor, sa abala.
Dati, si Lin Nuan ang nagbabayad ng hospital bills. Ngayon, naibenta na rin ang aming pamanang alahas. Wala na rin gaanong natirang pera. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera sa ganitong kabilis? Sasagutin ko lang ang tawag. Halo, ano, Saj, naiintindihan ko. Pa, bumalik ka na sa kumpanya mo kung may kailangan. Ayos na rin naman ako. Kaya ko na ang sarili ko. Gaano man kahalaga ang trabaho, hindi ito mas mahalaga kaysa sa kalusugan ng anak ko. Sige na, nasa kolehiyo na ako ngayon. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Kailangan ka ng mga empleyado ng kumpanya. Saj, pero dahan-dahan ka ha. Mag-ingat ka sa daan. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Nurse, gusto ko lang sanang itanong, anong sakit ng babaeng yon? Bakit siya naka-confine? Hindi ba halata? Siguradong bantis yan. Dinala siyang asawa niya para sa prenatal check-up. Bantis? Prenatal check-up. Lin Nuan. Hindi ko akalaing ganyan kakawalang hiya. Nabuntis ka ng matandang lalaking yon. Lin Feng, anong ginagawa mo rito? Siyang Master Lin, kailangan pa talagang magbayad para sa nanay niyang nasa ospital. Mas mabuti pang intindihin mo muna ang sarili mo. Hindi ko akalain na ikaw, bukod sa paglandian ng matatandang lalaki, nabuntis ka pa ng anak ng matandang lalaking yon. Kung malaman ito ni Master Jiu, o kung malaman ito ng lahat ng estudyante at guro sa school, sa tingin mo, makakapagpatuloy ka pa ba sa pag-aral dito? Napansin ko, mahilig ka talagang mag-imbento. Dahil ba sa sobrang dami mong kasinungalingan, hindi mo na malaman ang totoo sa hindi? Okay lang kung hindi ka umamin. Ang eksena kanina, na-record ko lahat. Kung ayaw mong kumalat ito, mas mabuti pang, baguhin mo ang ugali mo, at kausapin mo ako ng maayos. Sige, pakiusap ko sa'yo. Lumayo ka. Lin Nuan, dahil sa'yo ngayon, alam na ng buong school, na nagpanggap akong mayaman. Kung ayaw mong, malaman ng lahat ang pagbubuntis mo, lumuhod ka ngayon at mag-sorry sa akin. Pagkatapos, sabihin mo sa lahat sa school forum, na dahil hindi ka makamove on sa paghihiwalay natin, kaya ka nagkakalat ng sismis at naninira sa akin. Kung hindi, ipapaalam ko sa lahat ang pagbubuntis mo. Ipapaalam ko sa publiko. Ang lumuhod, impossible. Pero dahil nabanggit mo, pag-isipan kong mabuti kung paano kita tutulungang linawin ang bagay na yan. Teka lang. Hindi pa ako tapos magsalita. Lin Nuan, ang yabang mo. Pero nahuli pa rin kita sa akto. Sumunod ka lang sa akin. Viva, nilapitan ako ni Lin Nuan. Humingi ng tawad. Ibig sabihin, dati pa pala. Galit na galit siya sa akin. At marami siyang ginawang masama sa akin. Kaya, dapat niyang linawin sa harap ng lahat ng estudyante. At humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad sa akin. Nagkaanak pa siya sa matandang lalaki. Gumawa ng ganoong kahihiyang bagay. Ngayon lang nagsisisi. Huli na, pagkatapos niyang humingi ng tawad sa'yo. Sa harap ng lahat ng estudyante, tuturuan ko siya ng leksyon para makaganti ka ng husto. Dahil handa siyang tulungan akong linawin. Ibig sabihin, hindi pa siya gaanong nagkakamali. Kaya, gusto kong bayaan niya ako ng 500,000. Bilang isang lalaki, dapat akong maging mapagbigay. Hindi ko na siya sisingilin. 500,000, noong kayo pa, ang dami mong ginastos sa kanya. Apos 500,000 lang ang ipapabayad mo. Masyado namang mura yan para sa kanya. Mga estudyante, Tungkol sa isyu ni Lin Feng, sa forum, Gusto raw magsalita ni Lin Nuan. Gagamitin niya ang oras ng broadcast para linawin ang lahat. hindi ko inakala na handa siyang gamitin ang broadcast para linawin ako. Mabuti na rin yan. Maririnig ng lahat ng estudyante at guro. Hello. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Nuan, isang freshman. Tungkol sa isyu kamakailan. Sa school forum, tungkol kay Lin Feng. Gusto kong gamitin ang oras ng broadcast para magbigay ng pangkalahatang tugon. Sa harap ng lahat ng estudyante at guro, ang lahat ng sinabi noon ay totoo. Hindi lang yan. Nalaman ko rin na habang kami pa ni Lin Feng, nakikipag-chat siya sa mahigit 10 mayayamang babae. Talagang master siya sa time management. Ang mga konkretong ebidensya, na-post ko na sa forum. Mayaman na lalaking seryoso sa pag-ibig, ito lang ang kanyang persona. Ang pagiging mapagkunwari at babaero ang tunay niyang pagkatao. Lin Nuan. Hindi ba sinabi mo, natutulungan mo akong linawin? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo ba talagang sirain ako? Kung nagsisinungaling ako o hindi, alam mo sa sarili mo. Bitawan mo ako. Hindi ba't gusto mo si Ling Yuan? Ngayon, sisirain kita ng tuluyan. Tingnan natin kung paano ka pa. Magmamayabang sa akin gamit siya. Bitawan mo. Tigilan mo yan. Bitawan mo siya. Walang hiya. Ikaw na naman? Ang eksenang ito ng pagliligtas sa dalaga. Masarap bang gampanan, di ba?
Sasabihin ko sa'yo, matagal na kaming magkakilala ni Lin Nuan. Masasabi kong, parang magkababata na kami. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Nang maghiwalay kami, sabi niya, pagsisisihan ko raw, ay lahat ng ginagawa niya ngayon, ay para pagsisihan ko, at para mahalin ko uli siya. Pati ikaw, ginagamit niya. Lin Feng, masyado kitang kinonsinte para magkalat ka ng sismis tungkol sa akin at kay Ling Yuan. Dati, alam ko ang pangarap mo. Na umanga sa buhay. Kaya, dahil sa pinagsamahan natin noon, hindi ko sinagad ang lahat. Pero sinasabi ko sa'yo, kung manggugulo ka pa ulit, huwag kang magtaka kung ano ang mangyari sa'yo. Tara na. Lin Feng, Inapatawag ka ng advisor mo. Umunta ka agad sa opisina niya. Advisor, puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Lin Nuan. Ako, si Lin Feng. Wala akong pakialam kung ang sinasabi ni Lin Nuan ay totoo o hindi. Hindi pinapakialaman ng eskwelahan ang personal mong buhay. Pero, gayon, sa harap ng lahat ng estudyante at guro, sinaktan mo si Lin Nuan. Nagdulot ito ng masamang epekto sa eskwelahan. Nagpasya ang eskwelahan na bigyan ka ng matinding parusa. Kanselado ang iyong karapatan para sa anumang parangal o pagkilala sa loob ng 4 na taon. Advisor, Matinding parusa. may record, yan sa aking record. Ang bagay na to, pwede kong kausapin. Si Lin Nuan para ipaliwanag. Tama na. Ito ay utos mula sa nakatataas sa paaralan. Hindi na ito mababago. Kung mangyari pa ulit ito, ipapatanggal ka na ng paaralan. Tag-isipan mo ng mabuti. Guro, ako. Lin Feng, ayos ka lang ba? Itong si Lin Nuan. Sobra na talaga. Nang malaman ang sikreto niya, gusto kanyang sirain. Sayang lang at kanina, inagtanggol mo pa siya sa harap ko. Hindi ko siya palalampasin. Bukas na ang taunang pagdiriwang ng paaralan, di ba? Kung gayon sa pagdiriwang na pinapanood ng lahat, ibubunyag ko ang iskandalo ni Lin Nuan na nabuntis siya. Gusto kong maging parang daga siya sa kalsada, na kinamumuhian ng lahat. Pasensya na, Ling Yuan. Napatawa na naman kita. Hindi ito biro. Patawad, hindi kita naprotektahan ng maayos. Hindi ko na siya hahayaang saktan ka uli. Hindi na. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong saktan ako. Mahal mo pa rin ba siya? Sa totoo lang, alam ko, ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Mahirap ang pinanggalingan niya. Sa eskwelahan, maraming humahamak sa kanya, kaya sinunggaban niya ang lahat ng pagkakataong mapabuti ang sarili. Kahit pa nagpanggap siyang mayaman sa eskwelahan, naiintindihan ko lahat yan. Pero alam ko, hindi yan dahilan para saktan niya ako. Salamat, Senior Ling Yuan, sa pag-alaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero, gusto kong ako mismo ang magresolba nito. Sige, naniniwala ako sa'yo. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ang pag-ibig ay sadyang nakakabaliw. Ako, si Jiang Yang, naniniwala na uli sa pag-ibig. Amen. Hindi mo maiintindihan ang pakiramdam na yan. Hindi sa nanghihimasok ako. Yung Master Lin. Iwala ka ba talaga? Na ipaubaya kay Lin Nuan ang bagay na yan? Hindi ka ba natatakot na si Lin Feng? Ang lalaking yon ay lokohin na naman siya. At magkabalikan sila. Kilala ko siya, kung ano ang gusto niyang ipaglaban. Tiyak na magtatagumpay siya. Kapag sumuko na siya, hindi na siya babali. Hindi ba yan ang matandang lalaking nagsuporta? Kay Lin Nuan, Naglakas loob pa siyang pumunta sa eskwelahan. Lin Nuan. Ang pagiging ganito ko ngayon. Ay dahil sa iyo. Ngayong school anniversary, sisiguraduhin kong mapapahiya ka at kamumuhian ng lahat. Anak, pumasok ka na. Excited si Papa na makita kang magsalita bilang outstanding student representative ngayon. Mas excited ako sa speech ni Papa bilang bagong school director. Sige, papasok na ako. Ay, Sej. Go na, Sej. Hahaha. Ngayon, tawagin natin ang outstanding student representative, Lin Nuan, para magbigay ng kalumati. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Nuan, ang outstanding student representative. Ako. Hindi ako sang-ayon. Si Lin Nuan ay hindi karapat-dapat maging outstanding student representative dahil hindi lang siya pinoprotektahan ng matandang lalaki. Nabuntis pa siya ng matandang lalaki. Ngayon, formal kong isusumbong para malaman ng lahat ng estudyante at guro ang tunay na pagkatao mo, Lin Nuan. Kaya pinili mong siraan ako. Sa harap ng lahat ng estudyante at guro ng eskwelahan, may dalawang dahilan lang. Una, gusto mo akong paghigantihan dahil ibinunyag ko si Lin Feng. Pangalawa, masyado akong masaya, kaya medyo naiinggit ka.
Di ba? Lin Nuan, ayoko lang makita. Yang pagkapanggap mo, nag-alala lang ako. Napatuloy silang maloko. Ang isang tulad mong materialista, at gagawin ang lahat para sa pera. Bakit kakarapat dapa na magsalita bilang isang natatanging estudyante? Hindi ko inakala na pagkatapos ng mahabang sismisan, magkakaroon na naman ng twist. Matagal ko nang naririnig na may koneksyon si Lin Nuan sa isang matandang lalaki. Hindi ko inakala na totoo pala. Hindi ko lang alam kung magkakaroon pa ito ng isa pang twist. Magmamasid muna ako. Huwag muna tayong magmura. Kiawi, matatanda na tayo. Kailangan may ebidensya ang sinasabi mo. Sabi mo, binubuhay ako ng matandang lalaki. May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, At dito ka lang nagsasalita ng walang basehan para siraan ang ibang tao, pwede kitang kasuhan ng paninirang puri. gusto mo ng ebidensya, ha? Sige, ipapakita ko sa'yo. Ang video, tingnan natin kung paano pa siya makakapagpaliwanag. Ang taong nasa video, talagang sa Lin Nuan nga. Siya at ang matandang lalaking ito ay masyadong malapit. Halatang hindi ordinaryo ang relasyon nila. Hindi ako nagkakamali, di ba? Magkasama sila sa harap ng Obgyn Clinic. Ang sinasabi ni Kiao Wei, baka totoo nga, talaga bang buntis si Lin Nuan? Sa anak ng matandang lalaking ito. Si Lin Nuan, baka siya ang kabit na sumisira sa pamilya ng iba? Chairman ng Lupon, ang estudyanteng ito, walang pinag-aralan. Nangahas na gumawa ng kwento tungkol sa inyo at sa inyong anak. Hindi talaga ka nais-nais pakinggan. Ayusin ko agad ito. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. Hindi na kailangan. Gusto kong makita. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Opo. Lin Nuan, Nandito na ang ebidensya. Paano ka pa nakakangiti? pasensya na, hindi ko napigilan. Ang ibig mong sabihin, siya ang lalaking nagpapakain sa akin. Tama, may gusto ka pa bang sabihin? Pero, humahanga talaga ako sa'yo. Sa harap ng ganyang, matanda at pangit na lalaki, paano mo nagawang makipaghalikan sa kanya? Tumahimik ka, hindi ko hahayaang pagsalitaan mo siya ng ganyan. Sa puso ko, siya ang pinakagwapong lalaki. Hahaha, ang anak ko talaga. Pero, kung ipipilit mong ako ang kanyang kabit, hindi naman masama. Totoong pag-ibig ang nararamdaman ko para sa kanya. Pag-ibig ng ama, pag-ibig pa rin yan, di ba? Saka, hindi ba't ang anak na babae ay ang maliit na kabit ng ama sa nakaraang buhay? Lin Nuan, ang kapal din ang mukha mo, no? Ganyang katandang lalaki. May gana ka pang sabihin totoong pag-ibig. Gusto mo lang ang pera niya, di ba? Tama, Lin Nuan, huwag mong isipin na ang isang totoong pag-ibig ay makakataki sa katotohanan. Ibinebenta mo ang sarili mo para sa yaman. Hindi ka nahihiya. Ipinagmamalaki mo pa. Sa ganyang, matanda at tangang lalaki. Kung hindi mo pera ang habol mo, baka naman ang katandaan niya o ang hindi niya pagligo. Aha, ano ba ang dapat kong ikahiya? Lin Nuan, sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob ngayon para maging walang takot ka pa rin? Lin Nuan, Alam mo ba, nasa school anniversary gala ngayon. Naroroon din ang bagong school director. Ikaw, sa harap ng bagong school director at ng lahat ng guro at estudyante, pinupuri mo ang isang matandang lalaki na nagpoprotekta sa'yo. Karapat dapat ka pa bang manatili sa Ariston? ngayon, may isang tao talaga, naalis sa Ariston. Pero hindi ako yon. Ikaw yon. Amy, Lin Nuan, bakit naman ako mag-aaral? Ikaw ang may magulong personal na buhay na nakakaapekto sa reputasyon ng paaralan. Mayabang ang ugali mo at wala kang balak magbago. Ang payo ko, ang basura na pulad niya, dapat kusang umalis sa paaralan para hindi makasira sa reputasyon ng paaralan. Gusto mong umalis ako sa paaralan? Tama. Oh, hindi lang yon. Hindi lang kita palisin sa paaralan. Gusto ko ring ikaw, sa harap ng lahat ng guro at estudyante, lumuhod ka at magsisi. Kung hindi, ang bagay na to, kung makarating sa kalaman ng direktor ng paaralan, sa ugali ng direktor, hindi lang pagpapaalis sa'yo sa eskwelahan ang mangyayari. Masyado kang mabait, Weiwei. Hinahayaan mong apihin ka ng iba. Kung ako ang tatanungin, dapat personal siyang parusahan ng direktor ng paaralan. Paalisin sa Ariston. At huwag nang tanggapin kailanman. Ano naman ang mapapatunayan ng isang video? Inaasahan ko na sasabihin mo yan. Itong video na to, ito lang ang ebidensya ko. Mayroon pa akong testigo. Nasaan ang testigo? Nasaan? Baka natakot. At nagtago na lang. Nagtago na parang pagong. Ako ang magpapatunay. Ako ang testigo. Ako ang kumuha ng video na to. Nakita ko mismo, si Lin Nuan at itong matandang lalaki. Naglalambingan sa ospital. Sinabi pa mismo ng nurse sa akin na ang matandang lalaki ay kasama ni Lin Nuan pa sa pregnancy check-up. Lin Feng, ngayon, nagsisinungaling ka na nang hindi man lang kumukura. Lin Nuan, ginagawa ko to para sa'yo. Ilang bises na kitang pinayuhan ng maayos. Nahiwalayan mo na ang matandang lalaking yan. Pero hindi ka nakinig. Sa halip, nagpakalat ka pa ng tsismis para siraan ako. Gusto mo akong sirain ng tuluyan. Pero ako, hindi ko kayang panoorin kang patuloy na magkamali. Ano? Celine Feng, ng babae at nagpapalamon sa babae. Hindi kaya fake lahat yan? Dahil kaya sa galit si Lin Nuan dahil sa pag-ibig. Kaya siya gumawa ng kasinungalingan. Hindi kaya mali ang paghusga natin kay Lin Feng. Sa itsura niya,
Hindi naman siya mukhang nagsisinungaling. Lin Feng, lalo kang nagiging mapagkunwari ngayon. Nakasusuka. Lin Nuan, ikaw ang nakasusuka. Lin Feng dahil sa matagal na ninyong pagkabata pa lang ay magkakilala na kayo. Ilang beses na siyang namagitan para sa'yo sa akin. Pero lalo ka lang lumala. Hindi na talaga nakayanan ni Lin Feng. Kaya kanya sinaktan. Dahil doon, nagkaroon pa siya ng disciplinary action. Lin Nuan, ang isang taong walang utang na loob na tulad mo, ay dapat umalis sa Ariston. Mga kaklase, ano sa tingin nyo? Tama si Weiwei. Ang taong may masamang ugali. Walang respeto sa sarili. Hindi karapat dapat manatili sa Ariston. Ayaw naming maging kaklase ng ganyang maruming tao. Umalis ka sa Ariston. Tumahimik kayong lahat. Sinumang magulo, lumayas kayo sa Ariston ngayon. Vice Principal, kailangan nyo kaming bigyan ng hustisya. Si Lin Nuan, may lalaki siya. May ebidensya at saksi. Pero ayaw niyang umaming. At nagsasalita pa ng kung ano-ano sa entablado. Ang ganyang tao, alagang, ikinahihiya ng Ariston. Sa tingin mo ba si Lin Nuan at ang lalaki sa video ay may relasyon na binabayaran? Sa tingin ko, higit pa doon. May singsing ang lalaki sa kamay niya. Halatang may pamilya na siya. Hindi ko akalain. Si Lin Nuan pala ay isang kabit na sumisira ng pamilya. Tama. Ang Ariston ay may malinis na reputasyon. At mahigpit na patakaran. Hindi pwedeng dahil sa itong si Lin Nuan, salo talaga. Sinira niya ang buong reputasyon ng eskwelahan. Vice Principal, ngayong araw din babalik ang school director para sa award ceremony. Kami rin, para sa kinabukasan ng eskwelahan. Kaya namin pinili na ilantad ito ngayon. Naniniwala ako na ang school director, kapag nalaman niya na pinaparusahan mo si Lin Nuan, ay bibigyan ka rin ng pagkilala. Ang masamang pag-uugali ay dapat lang na maparusahan. Kung gayon, sabihin nyo sa akin, bilang Vice Principal, ano ang dapat kong gawin? Lin Nuan, apos na ang magandang araw mo. Vice Principal, iminumungkahi ko, para sa ganitong uri ng estudyante, dapat siyang palisin sa eskwelahan. Anggalin ang kanyang enrollment, at huwag nang tanggapin kailanman. Vice Principal, kahit gusto ko ring ipagtanggol si Lin Nuan, pero kung patuloy pa rin siyang mananatili sa eskwelahan, baka magkaroon din ng reklamo ang lahat. Kaya sa tingin ko, hindi lang sa Ariston, pati na rin sa ilalim ng school director, hindi na siya dapat tanggapin sa iba pang mga eskwelahan. Ganoon, doon lang siya matututo ng leksyon. Ang isang estudyanteng matanggal sa eskwelahan ay katumbas ng mahigit 10 taon ng pag-aaral na mawawalan ng saysay sa isang igla. Inag-isipan nyo na ba talaga yan? Si Lin Nuan ay nanakit ng kaklase. Sinisira ang reputasyon ng eskwelahan at nakakaapekto sa moral ng eskwelahan. Kung palalampasin lang siya ng eskwelahan ngayon, mahirap itong kanggapin ng lahat. Ang mga matatanda, dapat managot sa kanilang mga ginawa. Nagkamali si Lin Nuan, kaya dapat siyang magbayad. Kung hindi, magiging salot lang siya sa lipunan. Kung ganoon kayo ka-insist, wala na akong masabi. Lin Nuan, may gusto ka bang sabihin? Ang malinis ay malinis. Lin Nuan, pwede ko namang pakiusapan ang Vice Principal na huwag kang paalisin. Bigyan ka ng isa pang pagkakataon ng Vice Principal. Basta lumuhod ka lang at magsisi sa harap ng lahat at aminin ang paninira at pang-insulto mo sa akin. Ang magnanakaw, nagmamalinis. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad? Hindi ba gusto mo lang na aminin ko ang mga paninira niyo sa akin dati? Lin Feng, ang tindi naman ng galaw na yan. Lin Nuan, binigyan ka na ni Lin Feng ng isang pagkakataon. Bakit hindi ka pa magmadali? At magkasalama, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ito na ang huling pagkakataon mo para manatili sa Ariston. Pero kayo ang wala ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, ikaw ang pinupuntirya ng lahat. Nandito ang school board at vice principal. Kahit si Ling Yuan, hindi ka na mapoprotektahan. Saan ka kumukuha ng kumpiyansa? Dahil malinis ang konsensya ko. Mga kaklase, hindi ba gusto ninyong malaman kung sino talaga si Lin Feng? Dahil ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi para sa'yo. Araw-araw, ginagastos mo ang pera ko para sa ibang babae. Tapos ako pa ang sinisiraan mo. Araw-araw, tinatawag ninyo siyang Yaong Master Lin. Sino ba talaga ang akala mo sa sarili mo? Lin Feng, wala kang tatay na may kumpanya. At hindi ka rin isang Young Master. Ang mga magulang mo ay mga janitor lang. Ano? Mga magulang ni Lin Feng. Pala, mga street sweeper lang pala sila. Kaya pala hindi ko sila kilala. Anong Lin family ng Jinghe? Puro fake lang pala lahat. Kaya pala hindi siya nagsusuot ng mamahaling damit o nagmamaneho ng mamahaling kotse. Akala ko pa naman, low-key lang siya. Hindi pala, nagpapanggap lang pala siya. Hindi, huwag kayong magpaloko sa kanya. Gusto niya lang akong hilahin pababa. Dahil paalis na siya sa Ariston, kaya niya ako idinadamay. Palagi siyang nagsisinungaling. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi ko. Paano naman ang personal na sinabi ni Young Master Lin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lin Nuan, ngayon dahil sa'yo, alam na ng buong eskwelahan. Ang pagpapanggap ko bilang rich kid, kung ayaw mong malaman ng lahat, ang tungkol sa pagbubuntis mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon.
at sa forum ng campus. Sabihin mo sa lahat na dahil lang sa hiwalayan natin, hindi ka makamove on, kaya ka nagkakalat ng sismis tungkol sa akin. Kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng baho mo. Sa publiko, patayin mo ang recording. Ang mga magulang niya, tagalinis lang ng kalsada. Ang suot niya, galing lang sa aming. Na magkaayaw na namin. Mabaho siya. Kaya ayaw namin siyang kalaro. Linuan-nuan, gusto mo bang mamatay? Kung gusto mong respetuhin ka ng iba, dapat respetuhin mo muna ang sarili mo. Hindi tulad mo, na marunong lang manakit ng babae. Lin Feng, Ayos ka lang ba? Ikaw na ipinanganak na may gintong kusara sa bibig. Huwag kang magmarunong na sisihin ako. Huwag kang magmarunong na sisihin ako. Hindi nyo nanasan ang pinagdaanan ko, kaya wala kayong karapatang turuan ako. Ang mahirap na pinagmulan, hindi dahilan para gumawa ng masama ang isang tao. ang ginagawa mo, Ay pagbibigay lang ng dahilan sa sarili mo. Sa huli, isa ka pa ring duwag, na hindi kayang harapin ang sarili mong pinagmulan. Linuan-nuan, ang linis mo, ang galing mo, kahit pa malaman nila, ang tunay kong pagkatao, ano ngayon? Kaya ko pa ring manatili sa Ariston, at tapusin ang pag-aral ko. Pero ikaw, Malapit ka nang umalis sa Ariston. Ang pinaghirapan mo sa loob ng mahigit 10 taon, mawawala lang. Kaya sa huli, ako pa rin ang nanalo. hindi ba? Ariston, gayon lang ako nakakita ng ganito. siya yan. Siya ang sugar daddy, nilinuan-nuan na matandang lalaki. Aba, hindi ko inakala na maglalakas loob ka pang kumunta rito. Tapos ka na. Linuan-nuan, naglakas loob ka pang dalhin. Ang sugar daddy mo sa eskwelahan. Talagang sarili mo ang may gawa niyan. Nag-aalaga ka ng estudyante. Masama na ang ugali mo, pero naglakas loob ka pang manggulo sa eskwelahan. Vice Principal, ito ang magandang pagkakataon para makakuha ng papuri sa harap ng board director. Bilisan mo, hulihin mo siya. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Vice Principal, anuman ang kanyang pagkatao, siya ay sugar daddy ng isang estudyante. Ano pa bang maganda ang magagawa niya? Ang isang tulad niya na nakatayo rito ay kahihiyan sa Ariston. Manahimik ka. Lin Feng, hindi niya ako kilala. Ibig sabihin, hindi mo rin ba ako kilala? Bakit ko naman kikilalanin ang isang tulad mo? Ikaw yan paano? Nuan-nuan, Halika. lumapit ka sa akin, anak. Pa, Ipakilala ko sa inyo. Ito, ang aking tunay na anak na babae, Lin Nuan-nuan. Kaya pala, ang sinasabi nilang, matandang lalaki ni Lin Nuan-nuan ay ang sarili niyang ama. Pero hindi ba? Nangongolekta lang ng basura ang pamilya ni Lin Nuan-nuan? Ang suot ng lalaking yan ay pawang custom-made. Ang kotse niya noong huli ay ang pinakabago. Ano ba talaga ang nangyayari? Ayoko ba talaga yan, Uncle Lin? Pero hindi ba mahirap lang ang pamilya ninyo? Paano nangyari? Tumahimik ka. May mukha ka pa bang tawagin akong Uncle Lin? Noong dumating ka sa bahay namin, paulit-ulit kang nangako sa akin na alagaan mo sa Lin Nuan-nuan. Pero ano ang nangyari? Hindi lang ikaw nagtaksil. Sa loob pa ng eskwelahan, pinahirapan mo ang anak ko. Iyan ba ang pangako mo sa akin? Gusto ko lang umasenso. Ano bang mali sa akin? Ang pagtataksil ko, kasalanan ni Lin Nuan-nuan yan. Sino bang may sabi sa inyong pamilya na puro kayo pulubi? Ayos na ayos. Kahit pa si Lin Nuan-nuan, ang pagtataksil at tagbubuntis ay peke. Sa sitwasyong ito, hindi na siya matatanggap sa Ariston. Kalaga. Bilang school director ng Ariston, kung wala akong pahintulot, sino ang mangangahas na paalisin ang anak ko? School director, ikaw ang bumili. Ang Ariston, ang bagong school director, ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Kung gayon, si Lin Nuan-nuan ay ang anak ng pinakamayamang tao. Impossible. Hindi ito pwedeng mangyari. Pek lang yan. Kiaowi, bobo ka. Ako mismo ang sumalubong sa school director. Paano magkakamali? Dati, ang anak ng pinakamayamang tao. Para maging low-key, hindi nagpakilala. Hindi ko inakala na kayong lahat. Ang galing ninyong maghanap ng gulo. Ngayon na nangyari na to, ano pa bang pinagkakagulo mo? Paano nangyari yan? Lin Feng, ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba sabi mo, ang pamilya ni Lin Nuan-nuan ay mga nangangalakal lang? Bakit naging ganito? Umalis ka. Nung una, nakipagrelasyon ka sa akin. Hindi ba't dahil lang sa mayaman ako, kaya ngayon ang nangyayari. Ngayong araw, kasalanan mo yan. Nuan-nuan. Inilagaan ko siya at minahal sa loob ng 20 taon. Kahit kailan hindi ko siya hinayaang masaktan. Pero hindi ko inakala na magsasama kayo para saktan siya. Kung hindi ako nagkakamali, kanina, kayo ang nagsabi na ang sinumang may masamang ugali, nananakit na estudyante, at sumisira sa reputasyon ng paaralan, ay sisipain sa paaralan, at alisin ang pagiging estudyante. Tama ba? Hindi po. Ako. Vice Principal. Opo. Kung yan ang gusto nila. Kung gayon, sandin natin ang gusto nila. Lahat ng gayong araw,
Nagpakalat ng sismis tungkol sa anak ko. Lahat ay tatanggalin. Walang matitira. Hindi po ganoon, Chairman Lin. Hindi po namin alam na si Lin Nuan ang anak ninyo. Hindi po namin sinasadya. Chairman Lin, Kami po ay naudyukan lang. Dahil po kay Kiao Wei, naudyukan lang po kami niya. Kaya namin inapi si Nuan. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Isang hindi sinasadya lang. Isang nadyukan lang. Sa tingin nyo ba, ang pinsalang idinulot nyo sa anak ko Ay mabubura na. Anak ko si Nuan. Ayaw naman, Nagsisisi at humihingi ng tawad. Paano kung hindi ko siya anak? Ibig sabihin ba, pwede na kayong gumawa ng kahit ano? Sa loob ng eskwelahan? Ngayon, lahat na umapi sa anak ko. Ang mga may malalang kaso, direktang tatanggalin. Nga sangkot, may malaking kaso. Mula ngayon, sa ilalim ng Lin Group namin, lahat ng kumpanya, hindi na kailanman tatanggapin. Para naman sa mga utak ng gulong ngayon, Lin Feng, Kiao Wei, sa tingin ko, hindi nyo na kailangan. Manatili pa sa Jinghe. rebelde. Huwag mo akong tawaging tatay. Ano ba ang gulo na? Ginawa mo sa labas. Ngayon, isang hindi kilalang puwersa. Ang handang gawin ang lahat. Pasirain ang pamilya Kiao. Sino ba ang inaway mo sa labas? Tay, hindi ko kasalanan to, Tay. Si Lin Nuan. Si Lin Nuan, hindi niya sinabi sa akin na siya ay. Lin Nuan, ang pamilya Lin. Pati ang pinakamayamang pamilya Lin, inaway mo. Kung hindi mo hihingin ang tawad niya, hintayin mo na lang na malugi ang pamilya Kiao. Tapos na. Apos na ang lahat. Wala na akong natira. Wala na akong natira. Hindi. Hindi pwedeng wala akong matira. Gusto ko pa ring umasenso. Hindi ako pwedeng matalo. Lin Feng, lubusan kang talo. Ano ang pakiramdam na wala kang natira? Lahat ng nangyayari sa'yo ngayon ay bunga ng sarili mong gawa. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Dati, hindi ko nakita ang kabutihan mo. Pangako, magiging mabuti ako sa'yo simula ngayon. Di ba? Talaga? Talaga. Ako. Pinapangako ko sa'yo. Ay, hindi. Sumusumpa ako. Simula ngayon, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Ang mga ipinangako ko sa'yo dati. Gagawin ko na lahat ngayon. Sayang. Huli na ang lahat. Ngayon, formal kong ipinapahayag, bilang anak ng pinakamayamang tao, ang pagbabawal sa'yo. Hindi lang ang pamilya Lin, pati kami, ang pamilya Ling, ay maglalabas din ng ban. Lahat ng kumpanya sa ilalim ng pamilya Ling ay hindi katatanggapin. Siyempre. Kung gusto ninyong magsimula ng negosyo, pwede rin. Pero haharapin ninyo ang walang katapusang pagpapahirap mula sa pamilya Ling. Ang sinabi ko, mananatili yan. Dalhin siya. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Maami akong pera. Kung magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Ang tatay ko, ang pinakamayamang tao. Si Lin Feng, siya ang may kasalanan. Huwag mo nang isipin yan. Alam ko. Alam ko, pero hindi ko lang inakala. Na ganoon kalalim ang pagka-obses niya. Nababaliw siya agad doon. Karma yan. Mula nang magsinungaling siya sa unang pagkakataon, dapat inasahan na niya ang mangyayari ngayon. Nuan, naalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo noon? Nasa school anniversary. Bibigyan kita ng regalo. Sa totoo lang. Selling Yuan. Hindi lang siya ang senior mo. Siya rin ang fiancé mo. Kayo dalawa. Sa loob ng eskwelahan. Pagandahin niyo ang inyong relasyon. Pagka-graduate niyo, magpakasal na kayo. Magpakasal? Ma'am. Hindi ako pumapayag.